Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Hello po, Sitio Pangil. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ariel. Taga rito po ako sa Cavite. Isa po akong dating bantay dagat o Coast Guard. Dati kasi tumigil na po ako matapos ang isang kahila-hilakbot na karanasan ko sa isang isla. Isang kakaibang isla kung saan bawal ang mga pampalasa gaya ng asin, sili, bawang at kalamansi. Doon ay kamuntikan na akong mamatay kasama ang isang katrabaho ko. At sinundan pa ako ng bangungot hanggang sa pag-uwi. 2011 po nito, magte-30 anyos pa lang ako. Ilang taon na rin po ako nitong nagtatrabaho bilang Coast Guard. Doon ako na destino sa may bandang Silangang Visayas, papuntang Pacific Ocean na po. Isa ako sa mga nagpapatrolya sa dagat para manghuli ng iligal na mga mangingisda at biyahero. Isang hapon kasama ko nito ang katrabaho kong si Kuya Gary. Mas matanda siya sa akin ng mga 2 o 3 taon. May tinutugis kami noong bangka ng mga mangingisda. Mga mangingisdang gumagamit ng dinamita sa kanilang panghuhuli. Nakakapikon talaga yung mga yan. Ang lalakas ng loob. Matagal na dapat walang nakakalusot na mga nagdidinamita ngayon eh. Kalma lang Kuya Gary. Focus sa pagmamaniho nitong jet ski. Mahirap na. Masyado pa namang malakas ang alon. Mag-warning shot ka na. Baka akala naman kaya na nakikipaglaro lang tayo. Teka po. Eto na! Nakakainis talaga. Mukhang ayaw talagang huminto ng mga gago. Konti na lang kuya. Mahahabol na rin natin ang mga yan. Tuloy-tuloy naming hinabol ang bangka sa gitna ng napakaalong laot. Kumpiyansa ako noon na maaabutan namin ang hinahabol. Mas mabilis kasi ang sasakyan namin. Ang lamang lang nila ay medyo malayo ang kanilang agwat sa unahan. Subalit sa kasamaang palad, nagulat na lang kami ni Kuya Gary nang biglang manghagis ng dinamita ang nasa bangkang iyon. Hindi kami tinamaan ngunit lumikha iyon ng pagsabog sa pagitan ng 2 sasakyang pangdagat. Punyeta! Papatayin niya ata tayo ng mga yan. Mga siraulo. Hetong sa inyo! Nasa alanganin na ang buhay namin noon kaya napilitan na akong paputukan mismo ang bangka. Yun nga lang ay hindi ko ito natamaan. Susundan pa sana namin ang bangka pero namatay na pala ang makina ng jet ski namin. Kaya naman wala kaming nagawa kundi ang pagmasdang pumapalayo ang tinutugis na bangka. Sa kamalas-malasan pa ay walang nagre-respond sa pagtatawag namin ng backup o saklolo. Puro static lang ang radyo. Nakakapagtaka kasi maayos naman dapat ang mga radyo namin noon. Wala pa rin ba? Puro static pa rin talaga kuya. Maayos naman to kanina. Nakakainis. Minalas talaga tayo. Tapos hindi ko pa basta matingnan tong jet ski. Masyado talagang malakas ang mga alon. Ano na pong gagawin natin? Magsagwa na tayo? Ay, ganun na nga. Wala tayong ibang pagpipilian eh. Subukan nating makausad pabalik sa istasyon. Napilitan kaming magsagwan ni Kuya Gary. May reserba naman kasing sagwan ang jet ski para sa mga ganong pagkakataon. Pakay nga namin noong makarating sa istasyon o sa kahit anong isla na malapit. Pareho nga lang kaming hindi mapanatag dahil masama talaga ang panahon. Mga 1 oras pa ng pagsasagwan ay may natanaw na nga po kaming isla, Sir Jupiter. Hindi yun ang islang pinanggalingan namin. Mula sa malayo ay kitang-kitang balot iyon ng napakakapal na kagubatan. Berdeng-berde nga po ito kung titignan. Napakaganda sa gitna ng asul na laot. Isa pa ay pakanluran ang tahak namin noon
kaya kitang-kita namin ang pababa ng araw sa bandang likod ng islang yun. Napakaganda talaga ng tanawing yun, Sir Jupiter. Tuloy para kong nakalimutan ang kinakaharap naming problema ni Kuya Gary. Ilang taon na akong nadestino dito sa lugar na to. Hindi ko pa kailanman nakikita ang islang yan. Baka naman nakarating ka na dati dyan. Tapos, nasa likod o gilid lang tayo, kaya iba ang nakikita mo. Ariel, veterano na ako sa trabahong to. Imposibleng hindi ko makilala ang mga isla dito sa dagat na to. Kahit saang anggulo, at wala talaga akong maalala na isla na ganyang may napakakapal na gubat. So, ano na po ang gagawin natin? Lapitan po ba natin, kuya? Oo, kaysa naman abutin tayo ng mas masamang panahon dito sa dagat. Sige, bilisan na po natin kung ganon para makapagpahinga na tayo. At para na rin matingnan nyo na nang maayos na itong sakyan. Sinagwan nga po namin ang jet ski papunta sa islang yun. Pagkadaong ay agad namin iyong itinali sa isang puno ng nyog. Agad tiningnan ni Kuya Gary ang jet ski. Ako naman ay naglakad-lakad sa dalampasigan, baka sakaling may makita akong ibang tao o bahay man lang. Sandali kong nakalimutan ang pakay nang mahumaling ako sa paligid. Napakaganda po kasi talaga ng islang yun. Bukod sa berdeng gubat ay napakalinaw din ng tubig. Napakapresko ng simoy ng hangin bagamat wala akong marinig na huni ng mga ibon. Gayunpaman, nananayuri ng balahibo ko sa batok. Di ko matukoy noon kung bakit. Basta pakiramdam ko ay may nagmamasid sa bawat galaw ko. Tuloy naasiwa ako kahit wala naman akong nakikitang tao noong una. Hanggang sa may mapansin akong nakataling mga bangkang desagwan. 4 ang mga iyon. Pare-parehong walang anumang disenyo o pintura kaya ipinagpatuloy ko ang paglalakad-lakad. Ayun! Sigurado na ako. May mga tao nga sa islang ito. Sana makita ko sila agad at nang makahingi ng konting tulong. Pasado 4:00 na rin kasi. Maayos man ni Kuya Gary ang jet ski. Siguradong hindi rin kami makakabiyahe agad ngayong gabi. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa isla namin? May tao nga. Teka. Hindi ako masamang tao. Ibaba mo yung sibat mo. Delikado tayo dyan eh. Halos kumalas ang kaluluwa ko nang biglang magsalita ang isang binata mula sa malapit na kakahuyan. Nakasuot ng gray na t-shirt, nakagomang tsinelas, tapos nakapantalong maong na nakarolyo pataas ang mga binti. Ang matindi ay may hawak din siyang sibat na gawa sa kawayan. Nakatutok mismo sa akin. Kaya naman pinagpawisan ako ng malala, Sir Jupiter. Oo, kaya ko namang lumaban kasi kasama yon sa training namin. Pero ayoko namang manakit ng isang taga-roon lalo't dayo lang ako. Sino ka sabi? Ariel. Ako si Ariel. Isa kong bantay dagat. Napadpad lang kami dito ng kasama ko kasi nasiraan kami ng sasakyan. Maniwala ka. Wala kaming balak na masama. Kung gusto mo, sama ka sa akin. Puntahan natin ang kasama ko. Mauna ka, susunod ako sa'yo. Kapag may ginawa kang hindi maganda, butas yung batok mo, maliwanag. Oo. Sige. Nauna nga po akong maglakad, Sir Jupiter. Noong una ay todo talaga ang kaba ko. Napakatalas kasi talaga ng kanyang kawayang sibat. Ramdam na ramdam ko ang dulo noon na pasadya niyang dinadampi sa may batok ko. Pero ilang sandali pa ay kumalma na rin ako at naisip ko kasing pinoprotektahan lang talaga siguro ng binata ang kanilang lugar. Ilang lakad pa ay natanaw ko na ang nakatali naming jet ski. Si Kuya Gary ay nakaupo sa ilalim ng isang puno na nasa may dalampasigan lang din. Nang mapadako ang kanyang tingin sa amin ng binata ay nanlaki agad ang mga mata nito tapos ay agad siyang lumapit ng patakbo. Ariel, anong nangyari dito? Sinong binatang to? Matuto kang gumalang. Kayo ang mga dayo rito. Ha? Anong?
Teka po kuya, kunting hinahon lang. Hindi ko po siya kilala pero palagay ko taga rito siya sa islang ito. Baka matulungan niya tayo. Ito ba ang sasakyan ninyo? Oo. Ito nga. Hindi namin kayang ayusin yan. Wala kaming mga ganyang makina rito sa isla. Wala kaming maitutulong. Ayos lang dong. Mukhang kaya ko namang ayusin to. Yun nga lang ay baka bukas ko pa magawa. Padilim na kasi. May pwede ba kaming tuluyan dito sa inyong isla? Carlo. Ako si Carlo. Pwede kayong dumito. Pero isang gabi lang at kailangan muna nating magpaalam kay Tata Bino. Kapag di siya pumayag, kailangan ninyong umalis agad. Tata Bino? Sige. Sige, Carlo. Saan ba ang inyong Tata Bino at nang makausap namin? Nandun sa baryo namin sa gitna ng isla. Pero bago ko kayo dalhin sa kanya, kailangan ko munang matingnan ang mga gamit ninyo. Hindi kayo pwedeng magpasok ng ipinagbabawal na mga bagay dito. Ang akala ko noon, Sir Jupiter, ang baril na nakasukbit sa bewang ko ang una niyang pupunahin. Pero katakatakang hindi niya yun pinansin. Nagpatuloy siya sa pagkapa sa damit at pantalon namin ni Kuya Gary. Kahit mga bota at medyas namin ay sandali rin niyang pinahubad para matignan. Ang akala namin ay doon na siya matatapos. Ngunit sunod naman niyang ibinaling ang pansin sa jet ski. Hindi na lang namin siya pinigilan para matapos na. Inalalayan nga lang namin siya sa pagbukas ng compartment para siguradong walang masira. Teka, anong laman nitong lalagyang to? Baunan ko yan. Akin na at bubuksan ko para sa'yo. Eto. Ayan. Kanin, pritong baboy, tapos konting... Yang kalamansi, bawal yan. Iwan nyo lang yan dito sa sasakyan. O mas mabuting itapon nyo na lang sa dagat. Teka. Nagtataka lang ako, Carlo. Bakit bawal ang kalamansi? Bawal yan para sa iba naming mga kabaryo. Ganun ba? Sige. Ibabalik ko na lang sa sasakyan namin. Sayang naman kung itatapon ko. Tsaka ayoko ring madumihan ang napakalinis ninyong dagat. Tara na, sumunod kayo sa akin. Lumakad kami papasok sa makapal na gubat, Sir Jupiter. Napakayabong po talaga ng kakahuyang yun. Konting buhanginan lang kasi ay marami na agad mga punong kahoy. Yun nga lang ay naruroon pa rin talaga ang kakaiba kong kutob. Sa kabila ng presko at magandang paligid, pakiramdam ko talaga ay may mga nagmamasid sa amin. Saktong pareho pala kami ni Kuya Gary ng nararamdaman. May problema ba, Ariel? Parang di ka mapakali eh. Ewan ko, kuya. Pero iba ang pakiramdam ko sa gubat na ito eh. Nananayo ang balahibo ko. Pakiramdam ko, may mga nagmamasid sa atin. Ramdam ko rin yan. Pero huwag mo na lang masyadong pansinin. Baka naninibago ka lang. Malamang mga tao lang yan na nagtatago sa mga halamanan o mga ligaw na hayop. Siguro nga po. Ilang lakad pa ay may nadaanan na kaming mga bahay. Paisa-isa lang po ang mga iyon. Malalayo ang agwat sa isa't isa. Pare-parehong mga sarado. Kaya naman wala talaga kaming makitang ibang taga roon maliban kay Carlo. Hanggang sa napansin kong may kung anong masangsang sa hangin. Amoy nabubulok na bangkay o karne. Nagkatinginan kami ni Kuya Gary. Alam kong naaamoy din niya yun. Nanatili kaming tahimik na nakasunod kay Carlo, bagamat nakahanda na akong kumilos kung anuman ang mangyari. Treehouse? May ganito pala rito. Anak ng... Ano yan? Konting lakad pa nga ay may nakita na kaming isang kubo na nasa itaas ng malaking puno. Sa ibaba ng punong yun ay may bangkay ng isang kambing. Hati ang ulo. Wala nang lamang utak. Bukas ang sikmura at wala na ring anumang laman loob. Nawawala rin ang isang binti at tapyas na ang laman sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matindi na ang pagkabulok nito. Halatang doon galing ang naaamoy namin. Ano to? Bakit nagaganyan niyang kambing na yan? May mga mamabangis na hayop gubat kasi rito sa isla. Siguradong sila ang dumali dyan sa kambing.
Ba't di nilinis o nilibing? Delikado sa kalusugan ninyo yan. Baka mamaya niyan, magkasakit pa kayo dahil sa mga mikrobyo galing sa bangkay. Sanay na kami sa ganyan. Isa pa, sa lupa rin naman namin ang balik niyan kapag tuluyang nabulok. Sige na, magpatuloy na tayo. Malapit na tayo sa bahay ni Tata Bino. Teka sandali. Sino yun? Napatingala ako nang marinig kong nagbukas ang bintana ng kubong nasa itaas ng puno. Doon ay may sumilip na isang matandang lalaki. Sandali akong natigilan nang mapansing namumula ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Nagkusot ako ng mga mata. Pagtingin ko ulit sa kanya ay pangkaraniwang mga mata naman ang nakatitig sa amin. Bagamat napakatalas ng kanyang tingin. Magandang gabi ho, Mang Onyong. Pasensya na kung nagising man namin kayo. Dadaan lang ho, papunta kay na Tata Bino. Bakit parang may kakaiba sa taong yan? Oo nga, parang nakakakilabot makatitig eh. Huwag nyo na lang masyadong pansinin ang mga bagay-bagay dito sa amin. Isipin nyo na lang na hindi kami masyadong nakikihalubilo sa ibang mga isla. Oo, paminsan-minsan pumupunta kami sa mga kalapit isla kapag may bibilhin. Pero bihira na may mapunta ritong dayo. Napatango na lang kami sa mga sinabi ni Carlo pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ilang minuto pa may natanaw na po akong usok na parang galing sa isang siga hanggang sa marating na nga po namin ang isang clearing sa gitna ng gubat. May mangilan-ngilang mga kubo sa paligid. Sa isang dako ay may bahay na gawa sa kahoy bagamat medyo malaki. Sa harap ng bahay na yun ay naroroon ang isang malaking siga. Dumiretso kami sa pinto ng malaking bahay at pinagbuksan kami ng isang matanda. Doon po niya kami kinausap sa harap ng kanyang bahay. Sabihin ninyo, kayo ba'y aksidente lang na napadpad dito sa amin? Opo, Tata Bino. Paano niyo po nalaman? Walang mga dayo na pumupunta rito ng pasadya. Sa pagkakaalala ko ay mahigit 10 taon na mula nang may huling tinangay dito sa dagat. Gano'n na nga rin ang nangyari sa amin, Tata Bino. Bali namatay ang makina ng sasakyan namin. Tapos, dito na kami napunta. Kaya nyo bang ayusin kaagad ang sasakyan ninyo? Hindi kasi talaga kayo pwedeng magtagal dito sa amin. Masyadong mapanganib. Napakasukal ng gubat at maraming magaligaw na hayop. Tata Bino, sanay naman na po kami sa mga masusukal na lugar. Mga bantay dagat po kami. Kasama sa pagsasanay namin ng paggalugad sa mga masusukal na isla. Ibahin ninyo ang isla namin. Mas maganda kung bukas agad ay makaalis na kayo bago dumilim. Huwag kayong mag-alala. Pakakainin naman namin kayo. Bibigyan din namin kayo ng matutuluyan. Sige po. Kaya ko namang ayusin yung sasakyan namin bukas eh. At habang nandirito kayo, tandaan ninyong mapanganib ang gubat. Huwag kayong masyadong gumagala sa kasukalan. Huwag din kayong maglalabas ng mga pinagbabawal namin. Bawal dito mga pampalasa, gaya ng asin, sili, bawang, at kalamansi. Aba! Mukhang may nabingwit tayong sariwang tao ah. Onyong, nasa pangangalaga ko na ang dalawang ito, kaya huwag ka nang manggulo. Sir Jupiter, nanindig ang balahibo ko nang biglang lumapit ang kakaibang lalaki na nagngangalang Onyong. Ito rin ang mismong lalaki na nakita naming dumungaw sa bintana ng kubo sa ibabaw ng puno. Kasama niya noon ang isang bata na sigurado nasa mga 5 taong gulang pa lang. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na nakitang nag-iba ang mga mata ni Mang Onyong, pero napakasama talaga ng kutob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay bumibigat ang hangin dahil lang sa kanyang presensya. Kung ilalarawan ay para talaga akong isinilid sa isang sako o kumot. Bukod kay Mang Onyong ay kakaiba rin ang pakiramdam ko sa iba pang mga taga roon na nakita namin sa may clearing. Hindi man lahat pero marami sa kanila ang kakaiba kung makatitig. Napakatalas at talagang sinusundan kami ng mga mata nila. Nakakaasiwa tuloy kumilos kahit pa noong nasa loob na kami ng tutuluyan naming kubo.
Sarado ang pinto at nag-iisang bintana. Pero ramdam ko pa rin may nakatitig sa amin. Nawiwirduhan ako sa mga tao rito, Kuya Gary. Ang iba sa kanila, kakaiba kung makatitig, nakakikilabot. Lalo na yung mang-unyong. Hayaan mo na lang. Buti nga binigyan nila tayo ng matutuluyan, kahit simpleng kubo lang. Saka ayos na rin yon. Kahit walang pampalasa yung pagkain, inihaw na isda naman eh. Kuya, ang ibig kong sabihin, di kaya may illegal na nangyayari dito? Hindi natin kilala ang mga taong to eh, bilang mga alagad ng batas. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Nagmamatsyag naman ako kanina pa. Sinusubukan ko silang kilalanin at baka may pugante o rebelde na nagtatago rito. Pero wala pa naman akong nakikita. Kung wala man tayong mapatunayang illegal na nangyayari rito, i-report pa rin natin ang islang to. Nakakapagtaka dahil wala ito sa mapa eh. Yung jet ski, sigurado po ba talaga kayo na kaya nyo na? Oo, di naman ganun kalaki ang sira. Hula ko nayanig lang sa pagsabog ng dinamita. Buti na lang talaga, di yun masyadong malapit sa atin. Nagpatuloy kami sa pagkain ni Kuya Gary. Nang matapos ay nagligpit na kami ng pinagkainan at humigana sa banig. Di na namin inabalang patayin ang lampara. Kahit maraming bumabagabag sa isip ko ay pinilit ko na lang na makatulog. Mabuti na lang at nilalamon na rin talaga ako ng antok noon. Ariel, gising, gumising ka. Dali Ariel. Hanggang sa nagising na lang ako nang tinapik-tapik ako ni Kuya Gary, agad siyang sumenyas na huwag akong maingay. Tumingin ako sa relo ko. Pasado hating gabi. Ano ba kasing nangyayari, Kuya? Bakit ka ba nang gigising? Huwag kang maingay. Makiramdam ka lang. Pakinggan mo ng maigi ang paligid mo. Sinunod ko naman ang sabi ni Kuya Gary. Nakiramdam nga ako, Sir Jupiter. Hindi nga po nagtagal ay may naulinigan na akong mga kaluskos mula sa labas ng kubo. Kung tatansahin ay mukhang nasa mismong bakuran lang yon ng tinutuluyan namin. Umiikot-ikot ang kung sino o ano sa palibot talaga ng kubo. Anong meron? Sinong nasa labas? Hindi ko alam. Basta maghanda ka lang. Kinukutuban akong baka yan yung sinasabing mga hayop gubat dito. Baka bigla na lang tayong salakayin o ano. Diyos ko. Pinagpawisan ako ng malamig, Sir Jupiter, pero di ko na yon inabalang pahirin. Kinabahan pa kaming lalo nang may marinig na kaming mga mahihinang angil. Mahina kasi tunog pigil pero halatang galing sa isang mabangis na hayop. Lumapit ako sa bintana. Sumunod naman sa akin si Kuya Gary. Dahan-dahan naming binuksan ng tablang takip tsaka sumilip sa labas. Noon din ay may kung anong masangsang na amoy ang sumabay sa hangin at sa tulong ng liwanag ng lampara namin may naaninag nga kaming kakaibang anino sa labas. Naroroon po iyon sa may likod ng isang malapit na puno. Ano ba klaseng hayop yan? Aso? Pero ba't ang laki? Hayop! Halos kasing laki yata ng kalabaw yan eh. Yan kaya ang dahilan bakit mapanghanib ang islang ito. Paano nagkaroon ng ganyan dito sa Pilipinas? Wala pa akong nababalita ang ganyan dito sa atin eh. Tara, lapitan natin. Pero Kuya... Ariel, mga alagad tayo ng batas. Dapat lang na alamin natin ang kung anumang makakapagdulot ng panghanib sa mga tao. Trabaho natin yon. Isipin mo ha, paano kung may ganyang hayop pa pala sa ibang mga isla o gubat? Mahalagang malaman natin kung ano yan. Kung sa bagay. Sige na, ihanda mo yung baril mo. Maingat po kaming lumabas ng tinutuluyan naming kubo, Sir Jupiter. Agad sumulubong sa amin ang kakaibang lamig ng hangin. Lamig na kagaya ng simoy ng gubat sa gabi.
ngunit hinaluan ng nakakapanginig butong kilabot. Dahan-dahan kaming lumakad palapit sa nakita naming hayop gubat. Palakas ng palakas ang masangsang na amoy. Hinay-hinay, mukhang may kinakain yata yan. Baka maging agresibo kapag nadistorbo. Pakiramdam ko po sandaling huminto sa pagtibok ang puso ko nang magkatitigan ng pulang mga mata ng hayop na yun. Hindi rin namin siya makita ng maayos dahil sa dilim, pero kitang-kita namin ang nanlilisik niyang mga mata. Ang akala talaga namin ay susuguri na kami noon, ngunit nagtaka na lang kami nang bigla itong tumalikod at tumakbo palayo. Anong nangyari? Akala ko ba mapanganib? Bakit hindi tayo dinamba? Hayaan mo muna yon. Di malabong may makita pa tayong ganun dito sa isla. Kung suswertehin ay baka may makita tayo bukas kapag may araw na. Sa ngayon, tara, tignan natin yung kinakain niya. Yung kinakain? Anak ng pating, anong nangyari dito sa baboy na to? Lasog-lasog, walang laman loob. Katulad nung nakita nating bulok na kambing. Mukhang hindi nga nagbibiro sila, Carlo. Ngayon nakita nyo na? Carlo? Anong klaseng hayop ba yon, Carlo? Asong gubat ba yon? Hindi namin nakita ng maayos eh. Basta wag nyo na lang silang saktan o gambalain. Oo, mapanganib sila pero nakakapamuhay kami kasama sila. Di nyo ba kailangan ng tulong para mas maging ligtas ang mga tao rito? Tingnan mo naman, masyadong masaklap ang sinapit nitong baboy. Baka di nyo namalayan, isa na sa inyo ang lapain ng mga hayop sa gubat na yon. Mas maganda kung bumalik na kayo sa loob. Alam namin ang ginagawa namin. Sumunod na lang kami para walang gulo, Sir Jupiter. Bumalik kami sa loob ng tinutuluyan naming kubo at nagsara ng pinto at bintana. Ay, sayang. Hindi natin nakuhanan ng litrato yung hayop. Anong binabalak mo, kuya? Hindi naman kasi pwedeng basta na lang suwayin si na Carlo. Baka mamaya niyan, palayasin pa tayo nang di naaayos ang jet ski. Wala naman akong gagawing hindi nila gusto habang nandito tayo. Ang bala ko lang sana makakuha ng maski isang picture man lang. Tapos isasama ko sa report na ipapasa natin. Mas mabuti nang matingnan din ito ng tamang ahensya. Matapos naming mag-usap ni Kuya Gary ay nakiramdam pa ako ng mga kalahating oras. Wala naman na akong napansing kakaiba kaya nagpatalo na ako ulit sa antok. Inaumagahan pagkagising ko ay wala si Kuya Gary sa kubo. Naisip kong baka maaga siyang pumunta sa dalampasigan para ayusin ang jet ski kaya sumunod na ako roon. Dala ang natirang inihaw na isda ng nagdaang hapunan. Hindi nga po ako nagkamali kasi nakita ko roon si Kuya Gary. Oh, kumusta na po yan, kuya? Oh, eto malapit na. Pagkatapos nito subukan agad natin kung pwede na tayong makabiyahe. Problema lang natin, ayaw pa rin ng radyo. Wala pa rin talaga akong matawagan. Sir Jupiter, nagawa pong ayusin ni Kuya Gary ang jet ski. Balak namin noon ay magpaalam na lang kina Tata Bino tapos aalis na kami. Bagay na sana pala. Di na lang namin ginawa. Buti talaga, hindi natin inubos yung isda kagabi. Yun na nga po Nakakahiya na rin kasing manghingi ng almusal kina Tata Bino. Teka sandali, kukunin ko lang ang baunan ko. Uy, kuya, bawal dito ang kalamansi. Natatandaan mo? Yaan mo na, tayo lang naman andito ngayon Siguro naman, mauubos na agad natin yan bago may dumating na taga-baryo. Bakit kaya talaga bawal sa kanila ang mga pampalasa? Ano? Matandang tradisyon lang yan, malamang. Di ba? Yan yung batang kasama noong Mang-Unyong. Ha? Oo nga no. Lumapit po sa amin ang bata. Pakilala niya ay siya raw si Loloy. Anak nga raw siya nung kakaibang lalaking si Mang Onyong. Sinubukan kong pakiramdaman yung bata. Wala naman akong masamang kutob sa kanya. Sa katunayan ay magiliw pa itong nakikipag-usap sa amin
bagamat halata ko rin sa kanyang marami pa siyang di naiintindihan sa mundo. Kahit nga tungkol mismo sa kanilang isla ay marami pa siyang di alam. Tanungin na lang daw namin ang kanyang tatay Onyong o di naman kaya sina Tata Bino. Ilang sandali pa po ay napadapo ang tingin ng bata sa pagkain namin. Tinuro niya ang kalamansi at nagtanong kung ano yun. Paliwanag ko, Kalamansi ang tawag dyan. Wala yata nito niyan sa isla ninyo eh. Ginagamit namin yan bilang sawsawan para sumarap ang ibang pagkain. Halimbawa, itong inihaw na isda. Ipatikim natin to sa kanya. Uy, sigurado ka dyan kuya? Bawal sa kanila yan eh. Sobrang konti lang naman. Isasawsaw ko lang ng konti itong isda. nagtakip ng ilong si Loloy. Sabi niya ay masakit daw sa ilong ang amoy ng kalamansi. Subalit, hindi nawala ang kanyang kuryosidad. Kaya itinuloy pa rin niya ang pagkain ng isdang sinawsaw sa katas ng kalamansi. Doon din po, Sir Jupiter, nagulat na lang kami nang biglang napaubo ang bata at napasapo sa kanyang dibdib. Agad namin siyang inalalayan at pinainom ng tubig, pero lumala lang ang kanyang pag-ubo. Naglalaway na rin po siya ng may kasamang dugo. Kapansin-pansin ding namumula ang kanyang balat. Kinakapos siya ng hininga. Nataranta kami ni Kuya Gary. Aalis na sana ako patakbo sa baryo para tumawag ng saklolo, pero tuluyan nang hinimatay si Loloy. Ano bang nangyari? Ba't bigla na lang siya nagkaganyan? Nako, hindi maganda to. Mukhang ganito yata ang epekto ng kalamansi sa kanila. Bubuhatin ko tong bata. Tara kina Tata Bino. Bilis! Opo, kuya. Tarantang binitbit ni Kuya Gary ang bata pabalik sa may clearing sa gitna ng gubat. Nakasunod lang ako sa kanya. Kung sino-sinong mga santo na ang pinagsasambit ko para lang mailigtas si Loloy. Todo ang panalangin ko sa Panginoon na sana hindi lumala pa ng gusto ang kanyang kalagayan. Ano ang ginagawa ninyo sa anak ko? Pasensya na po, Mang Onyo. Hindi naman kasi namin inakalang ganito kalala ang epekto ng kalamansi sa kanya. Ano ba? Hindi ba sinabihan ko na kayo? Bawal ang kalamansi dito. Ang titigas na mga ulo ninyo. At talagang pinakain nyo pa sa bata. Mas maganda kung isugod natin si Loloy sa ospital. Huwag po kayong mag-alala. Ayos na ang sasakyan namin. Mabilis tayong makakarating. Walang magagawa yung mga litsing ospital ninyo. At hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa mga dayong katulad ninyo. Onyong, huminahon ka. Tinitingnan na ng mga albularyo si Loloy. Kapag paano yung anak ko? Ako mismo ang tatabas dyan sa mga ulo ninyo. Carlo, ibalik mo sila sa kubo at ikandado mo sa labas ang pinto. Opo, Tata Bino. Tara sa kubo. Huwag na kayong magpumiglas kung gusto pa ninyong magtagal ang buhay ninyo. At magdasal na kayo sa mga Panginoon ninyo na mabuhay pa si Loloy. Dahil kung hindi, di na kayo makakauwi ng buhay. Hindi ako makagalaw, makapagsalita man lang ng muling makatitigan ng lalaki. Noon po kasi, Sir Jupiter, nakumpirma ko nang hindi nga ako namamalikmata. Namumula talaga ang mga mata ni Mang Onyong, katulad ng mga mata ng hayop gubat na nakita namin sa dilim. Pakiramdam ko rin ay nagdilim ang paligid kahit mataas naman ang araw. Ikinulong nga po kami ni Carlo sa tinuluyan naming kubo. Kung tutuusin ay kaya naman naming pumalag, pero mas pinili naming manahimik muna at magmatsyag. Ayaw naming daanin sa gulo o dahas ang mga bagay-bagay hanggat maaari. Gumulong ang mga oras. Di kami mapalagay ni Kuya Gary. Dasal kami ng dasal na sana maging maayos na si Loloy. Subalit pagsapit ng takip silim, narinig na lang namin ang tuluyang pagkagulhol ni Mang Onyong. Loloy! Magbabayad sa akin yung mga dayong yan! Papatayin ko yan! Papatayin ko ang mga yan! Papatayin ko sila! Uminahon ka muna, Onyong. Ita natin sa tamang proseso ang lahat. Maghunos dili ka. Hindi. Hindi maganda to. Kuya?
Mukhang wala na si Loloy. Nakakainis! Kasalanan ko to! Lumipas pa ang 2 oras na ulinigan naming nagtitipo ng mga tao sa labas ng kubong pinagkulungan sa amin. Sa narinig namin ay nililitis kami ng mga taga-isla. Pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa amin ni Kuya Gary at hindi namin inasahan ang mga nalaman namin. Buhay ang kabayaran sa binawing buhay. Kaya naman, hahatulan natin ang kamatayan ang 2 dayo. Idadaan natin ang lahat sa ritual. Bukas ng gabi, paghihiwalayin natin ang kanilang katawan upang kainin. At ikaw, Onyong, bilang anak mo ang namatay, sa iyo mapupunta ang kanilang mga puso at tatay. Nasisiraan ka na, Babino. Ako ang namatayan, kaya marapat lamang na sa akin sila mapuntaan ng buo. Akin lang ang 2 dayo. Ako ang dapat papatay sa kanila at ako ang uubos sa kanila. Ano bang pinag-uusapan ng mga to? Kakainin? Kakainin nila tayo? Naiintindihan ko na. Nasa matinding panganib nga tayo, Ariel. Subukan muna natin silang pakiusapan, kuya. Baka sakaling... Hindi sila madadaan sa usapan, Ariel. Mukhang mga aswang ang mga yan. Aswang? Anong aswang? Kumakain sila ng tao, di ba? Tapos isipin mo, alalahanin mo yung kakaiba nating napansin sa ibang mga taga rito. Lalo na dyan kay Mang Onyong. Kakaiba ang kanilang presensya at pumupula ang mga mata. May kakaibang mga hayop din sa gubat dito. Hinala ko, yung mga hayop na yun ay mga taga rito lang din mismo na nagbago ng anyo. Seryoso ka ba dyan, kuya? Walang ibang maliwanag, Ariel. Aswang ang mga yan. Papatahin at kakainin nila tayo. Paano tayo makakaalis dito ng ganun? Kamalas-malasan pa. Naiwan ko yung baril sa may jet ski. Kasar! Pakiramdam ko noon ay lumamlam ang pag-asang makakaalis pa kami sa islang yun, Sir Jupiter. Hindi sila madadaan sa maayos na usapan. Hindi rin kami makakapalag dahil siguradong mas malalakas sa pangkaraniwang mga tao ang mga naruroon. Isa pa ay marami sila tapos 2 lang kami. Kailangan naming makaisip ng magandang plano kung gusto pa naming mabuhay. Ilang minuto pa ay naulinigan na naming natapos na ang pagpupulong nila sa labas ng kubo. Ang naging huling hatol nila ay ang pagpatay nga sa amin sa pamamagitan ng isang ritual. Nakarinig din kami ng mga yabag na papalayo. Nagsialisan na ang mga tao, subalit may narinig kaming mga yabag na nasa labas lang ng pinto. Magandang gabi po. Sino po bang naandyan sa labas? Pwede po ba namin kayong makausap? Anong kailangan ninyo? Carlo? Mabuti naman. At ikaw pala yan. Gusto lang sana naming malaman kung ano ang mangyayari sa amin. Pwede ba naming makausap si Mang Onyong? Wala nang saysayang usapan sa ngayon. Napagdesisyonan ng paparusahan kayo. May napatay kayo. Hindi lang isang simpleng pagkakamali yon, lalo at binalaan namin kayo kahapon. Teka, Carlo. Sabihin mo nga, ano ba talaga kayo rito? Mamamatay na rin naman kami eh. Sabihin mo na lang, anong tribo ba talaga itong napuntahan namin? Bakit bawal kayo sa kalamansi at iba pang pampalasa? Bakit kakaiba ang pakiramdam namin dito? Yung mga hayop gubat, ano ba talaga sila? Ay, nasa isla kayo ng mga tao at mga aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Payapa kaming nabubuhay dito. May sarili kaming pamayanan at may sarili kaming mundo. Ako at ang iba pang mga purong tao ay paminsan-minsang pumupunta sa ibang mga isla para mamili at magbenta. Ang mga aswang ay dito lang nagtatago kung saan sila mas ligtas. Yun nga lang ay nahihirapan silang pigilin ang pagkahayok nila sa dugo ng tao kapag may dayo. Halimbawa na lang ay si Mang Onyong na kahapon pag gusto kayong lapain. Kaya di dapat nagtatagal dito ang mga tagalabas na gaya nyo. Kung ganun, aswang nga si Mang Onyong at Loloy. Oo, kaya masama ang tama kay Loloy ng kahit konting kalamansi. Teka sandali, Carlo. Ibig sabihin ba nun ay hindi ka aswang? Isa kang tao, tama ba ako? Oo. Kung ganun, baka naman pwede mo kaming tulungan.
Baka pwede mong kausapin sina Mang Onyo at Tata Bino. Pasensya na pero wala na akong maitutulong. Naiba na ang hatol. Parurusahan kayo bukas ng gabi. Sinubukan pa naming kumbinsihin si Carlo pero ayaw talaga niyang patinag. Kaya naman nanahimik na lang kami ni Kuya Gary. Hindi nga lang talaga mawala ang pagkabahala namin. Bawat sandaling lumilipas kasi ay paiksi ng paiksi ang pag-asa namin. Isa pa ay hindi pa rin kami nilulubayan ng masamang pakiramdam sa paligid. Puno ng mabigat na presensya ang hangin. Nang wala na talaga kaming marinig ng mga kaluskos o yabag sa labas ng kubo ay doon na kami pabulong na nag-usap. Ariel, yang baril mo, nandyan ba? Wala nga po, kuya eh. Naiwan ko sa may jet ski. Nataranta kasi ako kanina nang mahimatay si Loloy. Ayos lang. May naibulsa ako ritong 2 kalamansi. Ha? Anong binabalak mo, kuya? Kailangan nating makatakas para makasiguro bukas ng tanghali natin gagawin kung kailan tulog ang mga aswang. Kahit pa sabihin tulog ang mga aswang, delikado pa rin eh. Malabo pa rin makatakas tayo rito. Delikadong tumakas kasi baka mahuli lang din tayo at mapatay. Kung hindi naman natin gagawin, ganun lang din ang sasapitin natin. Mas mabuti nang mamatay ng may ginagawa. Kung sa bagay, ano po bang plano nyo? Isa lang ang layunin natin. Kailangan nating makarating sa jet ski. Sana lang di nila yun ginalaw. At isa pa, kung malagay sa alanganin ng isa sa atin, huwag nating babalikan. Kailangan may kahit isa man lang sa atin ang makatakas at makapag-report. Naiintindihan mo? Pinalipas namin ang oras, Sir Jupiter. Kahit hirap matulog ay pinilit pa rin naming umidlip. Kailangan naming maipon lahat ng lakas na pwede naming magamit para sa balak na pagtakas. Pagkagising naman ay hindi maawat ang panalangin naming sana hindi kami mabigo. Sumapit ang tanghali. Pinasa ni Kuya Gary ang 2 kalamansi at ipinahid ang katas sa mga kamay namin. Hindi namin alam kung tatalab pero parang wala na kaming maisip na makakatulong sa amin. Carlo! Carlo! Andyan ka ba sa labas? Anong kailangan nyo? Ano sana? Magbabanyo lang ako. Pwede ba akong makalabas sandali? Hindi. Diyan mo na lang sa may isang sulok gawin. Sige. Sabi ko na, hindi papayag eh. Ano Ariel? Handa ka na ba? Handa na po, kuya. Sige, pagbilang ko ng 3, tadyakan natin tong pinto. 1, 2, 3. Magkasabay nga po naming tinadyakan ni Kuya Gary ang pinto. Gawa lang yun sa manipis na kahoy. Isa pa ay insayado kami pareho, kaya mabilis namin iyong nasira. Kita kong gulat na gulat si Carlo at ang isa pang bantay sa labas. Mabilisan kong tinignan ang paligid. Saktong walang ibang tao ang naroroon. Agad namin silang dinamba. Si Kuya Gary ang sumalakay kay Carlo. Agad niyang sinuntok ang batok ng binata kaya ito hinimatay. Ako naman ang lumusob sa isa pang bantay. Susuntukin ko na sana iyon ngunit laking kulad ko na biglang tumalim ang mga kuko at ngipin nito. Isang aswang. Gayon pa man ay hindi ako nagpatinag. Isinuntok ko ang kamay na may katas ng kalamansi diretso sa kanyang mukha. Napahiyaw ng malakas ang aswang. Kita ko kung paano umusok ang kanyang balat. Sinakluluhan ako ni Kuya Gary. Bigla niyang hinampas ng napakalaking bato ang sentido ng halimaw. Pinagtulungan namin itong bugbugin hanggang sa mawalan na rin ito ng malay. Kunin mo ang itak niyan, bilis! Tapos tumakbo na tayo! Oo, kuya. Nandiyan na! Kinuha ko ang itak ng napatumbang aswang. Si Kuya Gary naman ay bitbit na ang itak ni Carlo. Madali kaming sumuot sa kasukalan ng gubat papunta sa dalampasigan. Pasadya naming iniwasan ang puno kung nasaan ang bahay ni Mang Onyong. Ayaw namin siyang makaharap. Tuloy-tuloy kaming kumaripas hanggang sa habulin na nga kami ng nagsili parang mga sibat at pana. Bilisan mo Ariel! Tandaan mo kapag nadali ka niyan, katapusan mo na sigurado!
Mamamatay ka ngayon o lalapain ka nila mamaya. Upo kuya, padating na sa jet ski. Kung sino man sa atin ang mauna, agad kunin ang baril. Maliwanag! Hindi kayo makakatakas! Mga kasama, tugisin sila! Buisit! Ang bilis namang nakabangon ng taong yan. Nagtuloy-tuloy pa kami sa pagtakbo. Ako ang nauna habang nakasunod lang sa akin si Kuya Gary. Doble ang kabog ng puso ko noon dahil sa magkahalong hingal at takot. Isang pagkakamali lang kasi garantisadong hindi na kami makakatakas. Ilang sandali pa ay natanaw ko na ang dalampasigan kung saan nakatali ang jet ski. Gusto nang bumigay ng mga binti ko pero kailangan kong pilitin. Subalit nang muli akong tumingin sa may jet ski na laki ang mga mata ko nang may makitang isang aswang na nakabantay. Agad ay lumundag yon pasalubong sa akin. Mabilis ko namang iwinasiwas ang hawak na itak. Umilag sa patagilid. Sinempo ko sa kanyang mukha ang isang malakas na suntok. Garalgal itong humayaw nang umusok ang kanyang pisngi. Pero nagawa pa rin itong iwasiwas ang kuko at nadali ako sa may tiyan. Mabuti na lang nakalundag ako pa atras kaya mababaw lang ang natamo kong sugat. Kung hindi ay siguradong sabog na ang sikmura ko noon. Muli kong iwinasiwas ang itak. Todo ang kanyang pag-ilag pa atras. May mangilan-ngilan na rin akong tama sa dibdib at braso pero pilit ko yung binabaliwala. Naging desperado ako at inihagis ko sa kanya ang itak. Lumundag siya pa atras at hindi niya namalayan ang isang may kalakihang bato sa kanyang likod. Sumabit doon ang isa niyang binti. Nawalan siya ng balanse at saka lumagapak sa mismong tubig dagat. Sir Jupiter, noon din ay nakita kong nagkikisay ang halimaw habang umuusok ng matindi. Naalala kong kahinaan nga rin pala nila ang asin. Kaya siguradong manghihina at mamamatay sila kapag nalublob sa dagat. Hindi ko na tinapos ang panonood. Dali-dali na akong lumapit sa jet ski at kinuha ang baril. Nilingon ko si Kuya Gary. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang sinasagupa niya mismo si Mang Onyong. Kuya! Halika na! Tumakas na tayo! Paandarin mo na yung sasakyan! Andyan ang susi! Bilisan mo! Hindi kayo makakatakas! Pagbabayaran nyo ang pagpatay nyo sa anak ko! Dali-dali kong ang pinaandar ang jet ski, Sir Jupiter. Hindi ko nga lang muna isinuot ang lanyard ng susi sa braso ko dahil may kailangan pa akong gawin. Kinasa ko ang baril at muli akong tumingin kina Kuya Gary. Kita kong papalapit na ang iba pang mga taga-isla sa kanila. Halata ring hirap na hirap si Kuya Gary na kalabanin ang lalaking nasa anyong halimaw. Kuya, eto na. Tatakas tayo rito. Hindi kita iiwan. Humanda ka sa aking halimaw ka! Pangahas! Kuya, dali! Bilisan mo na! Nandyan na! Pinaputukan ko ang lubid ng jet ski dahil wala na akong oras para tanggalin yon. Sumakay si Kuya at agad ko namang minaniobra ang sasakyan palayo sa dalampasigan. Sige pa rin ang paghabol sa amin ng mga sibat at pana. Nagdarasal na lang kaming sana hindi nga kami matamaan. Napalingon kami nang makarinig kami ng mga atungal na parang galing sa napakaraming mga hayop gubat. Nakita namin doon ang mga tao at mga aswang na nanggagalaiting nakatitig sa amin. Mga walang hiya kayo. Pinatuloy namin kayo at pinakain. Di kami naggulang sa pagbigay ng babala. Pagkatapos ito ang igaganti nyo. Mga walang hiya! Sumpain kayong mga dayo! Sumpain kayo! Masakit sa dibdib marinig ang palahaw ng mga taga-isla, Sir Jupiter. Naisip ko tuloy na masyadong makasarili ang pasya naming tumakas. Siguro nga ay dapat lang sa aming mamatay roon dahil kami naman ang nanggulo sa payapa nilang pamumuhay. Yun nga lang ay may bahagi sa isip ko na nagsasabing panganib lang din talaga ang dulot ng mga aswang. Baka makarating sila sa ibang mga isla at pumatay ng mga tao. Mabuti naman. Sa wakas nakapag-radyo na rin tayo. Dire-diretso lang tayo hanggang sa makarating sa kabilang isla. Kuya, may kumugulo kasi sa isip ko eh.
Ano yon? Di kaya masundan tayo ng mga yon? Malabo yan bata. Kita mo naman yung nangyari sa aswang na kinalaban mo, di ba? Pumusok at namatay sa dagat. Kaya malamang hindi sila tatawid. Mga tao naman, mga bangkang desagwan lang ang meron sila. Hindi nila tayo mahahabol. Paano kung desperado talaga silang tugisin tayo? Si Mang Onyong halimbawa. Ay, huwag na muna nating isipin yan sa ngayon, Ariel. Kakatakas lang natin. Ang mahalaga ngayon ay makabalik tayo. Sir Jupiter, nakabalik naman po kami sa kabihasnan. Ang hindi nga lang namin alam ay may kabuluhan pala ang inaalala ko. Agad po kaming ginamot ng mga kasama namin. Sinalaysay namin sa kanila ang mga naranasan namin. Hindi naman sila nagsayang ng oras. Agad nilang sinuyod ang bandang iyon ng dagat. Pero wala silang makitang magubat na islang tugma sa paglalarawan namin. May nakapagsabi pang ang baka gumagawa lang kami ng kwento. Pero hindi naman nakakapagsinungaling ang kakaibang mga kalmot namin sa katawan. Mga kalmot na malabong gawa lang ng pangkaraniwang mga hayop gubat sa Pilipinas. Pagbintangan daw tayong sinungaling. Kuya, di natin sila masisisi. Kahit naman siguro ikaw, di agad maniniwala kung may nagkwento sa'yo tungkol sa mga aswang, hindi ba? Tapos wala pa tayong solidong ebidensya. Mahirap paniwala ang napadpad tayo sa isang islang wala sa mapa. Bawal doon ang kalamansi. May napatay tayong bata at hinabol tayo ng mga halimaw. Ay, kung sa bagay may punto ka. Saan ka magpapahinga ngayon? May tiyuhi naman po ako na taga rito sa Samar, kuya. Yun nga lang ay nasa Cavite siya. Pero may bahay siya na wala nang nakatira. Doon muna ako tutuloy. Kayo po? Taga rito lang naman ako sa silangan ng Samar. Uuwi ako sa amin. Siguradong naghihintay na ang asawa at mga anak ko. Basta tawag o text ka lang kapag may kailangan ka. Ipagluluto ka namin. Asahan ko yan, ha? Mga 2 linggo na po akong nagpapahinga noon sa bahay ng tiyuhin ko sa may Eastern Samar, Sir Jupiter. Mag-isa lang ako roon dahil nga nasa Cavite na ang kanyang pamilya. Magaling na rin naman ang mga sugat na natamo ko sa nangyari sa isla. Bagamat may iba talagang naging permanenteng mga peklat na. Isang gabi pauwi na ako noon matapos gumala ng konti at kumain. Tumunog ang cellphone ko nang may tumawag. Hello? Kuya Gary? Napatawag ko kayo. Ariel, nasan ka ngayon? Gumala lang po ng konti, kuya. Pero pauwi na rin. Bakit po? Umuwi ka na agad. Si Onyong nandyan siya. Nandito siya. Sinundan niya tayo. Ano po? Si Mang Onyok? Pero paano? Teka nga po, kuya. Paano naman siya makakatawid ng dagat nang hihina sila sa tubig alat? Baka naman namamalikmata lang kayo. O baka kamukha lang yung nakita nyo. Hindi ako pwedeng magkamali, Ariel. Nagpakita siya sa akin kanina nung pauwi na ako galing palengke. Siya talaga yun eh. Siya talaga yun. Pinandisigan pa nga niya ako ng tingin eh. Ariel, alam kong guguluhin niya tayo. Kaya kailangan mag-iingat ka. At hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakagante. Agad na numbalik sa isip ko ang pagkamatay ng aswang na nalublob sa tubig dagat. Hindi ko lubos maisip na masusundan kami ni Mang Onyong. Sa pagkakaalam ko, nakita ko nga po kasi ay nanghihina ang mga aswang sa dagat. Kaya paano siya nakatawid mula sa kanilang isla? Sa halip na umuwi ay agad akong dumiretso noon sa palengke. Namili ako ng maraming kalamansi, bawang at asin. Pagbalik ko sa tinutuluyan kong bahay ay agad kong inilatag ang mga iyon sa bakuran. Sinabuyan ko ng asin ang buong bakuran at pati ang bubong. Ang mga bawang naman ay sinabit ko sa mga bintana at mga pinto. Pinahiran ko rin ng kalamansi ang gilid-gilid ng mga pinto at bintana para sigurado. At nagtira rin ako ng iilang mga pwede kong isaboy. Ano kaya kung pumunta ka na lang rito, Ariel? Total mag-isa ka lang dyan. Baka matsambahan ka pa. Gusto ko po sana, kuya. Kaso gabi na. Delikado kung lalabas pa ako ng bahay.
at bibiyahe. Baka mamaya tambangan ako noon. Ay, kung sa bagay. O siya, mag-iingat ka dyan ha. Huwag kang magbubukas ng pinto at mga bintana. Sige po kuya. Salamat po sa paalala. Kayo rin po, mag-iingat din po kayo ng pamilya nyo. Ngayon, humanda ka sa aking aswang ka. Pinilit kong isaksak sa isip na hindi ako pwedeng matakot. Kailangan kong tibayan ang kalooban ko. Ayokong iparamdam sa aswang na magagawa niya akong gapiin. Umupo ako sa isa sa mga sofa sa sala. Nilapag ko ang mga natirang asin, kalamansi at bawang sa lamiseta. Naroon din ang pistola ko na sana hindi ko na kailangang gamitin. Ayoko rin kasing basta na lang magpaputok at baka mabulabog ang mga kapitbahay. Bandang 10:00 ay nagsimulang umulan ng malakas. Kinabahan ako kasi mababanlawan ng asin na sinaboy ko sa bakuran at bubong. Ang ginawa ko na lang ay dinagdagan ko ang mga pangontra sa loob ng mga bintana at mga pinto. Naku naman, ngayon pa talaga umulan. Ano ba, tumila ka na? Hindi. Ito na. Andiyan na siya. Hating gabi, nang maramdaman ko na nga po ang mabigat na presensya sa hangin, Sir Jupiter. May naamoy din akong kung anong masangsang na sumasabay sa samyo ng ulan. Ilang sandali pa po may naulinigan na akong mga yabag sa maputik na bakuran. Kumikilos yun paikot sa buong bahay. Noon ay sigurado na akong naririyan na siya. Hanggang sa biglang may kumatok sa front door. Sino yan? Sinong naandyan sa labas? Sino sabi yan Kung hindi ka magsasalita, hindi kita pagbubuksan. Walang sumasagot kahit tuloy-tuloy ang pagtatanong ko. Sa halip ay palakas lang ng palakas ang pagkatok, kaya naman hindi ko binuksan ang pinto. Makalipas ang ilang minuto, tumigil yun. May narinig na naman akong mga yabag sa bakuran, pagkatapos ay may kumatok na naman sa back door. Hindi na ako umimik. Hinayaan ko lang siyang katokin ng malakas ang pinto. Muli na naman siyang naglakad sa bakuran at kumatok ulit sa harapang pinto. Ariel, ako to si Gary. Buksan mo ang pinto. Hindi mo ako malulokong hayop ka. Ariel, ako to si Gary. Buksan mo ang pinto, Ariel. Kung talagang si Kuya Gary yan, magte-text o tatawag muna yan bago pumunta. Isa pa, hindi niya iiwan ang pamilya niya ngayong may panganib. Ariel, ako to si Gary. Buksan mo ang pinto. Nanatili akong tahimik. Mula sa malalakas na katok ay talagang kinalampag na niya ang pinto. Ramdam kong nagiging desperado na siya. Nanginginig na rin ang kalamnan ko sa takot na baka masira niya ang pinto at mapasok na niya ang bahay. Hanggang sa muli na namang tumahimik ang paligid. Wala akong ibang marinig kundi ang malakas na ulan. Gayunpaman ay ayaw kong magpakakampante dahil hindi pa rin nawawala ang mabigat na presensya at masamang amoy. Umalis ka na, ano ba? Tantanan mo na ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Kapag hindi mo pa ako nilubayan, talagang tatapusin na kita sa pagkakataong ito. Demonyo ka! Napaigtad ako nang biglang kumalabog ang bubungan ng bahay. Sinundan niyon ng tunog na kinakaskas na yero. Nakakangilo pakinggan. Tumindi rin ang kilabot ko dahil maaari talaga niyang mabutas ang bubong anumang oras. Kaya naman hinawakan ko na ang baril at kinasa. Talagang ayaw mong tumigil ha? Etong sayo! Nagpatuloy ang pagkaskas niya sa yero. Itinutok ko ang pistola pa itaas, tsaka agad kong kinalabit ang gatilyo. Noon din, Sir Jupiter, may narinig akong lumundag mula sa itaas pabalik sa maputik na bakuran. Narinig kong tumilamsik ang tubig ulan ng mabagsakan ng kung ano o sino. Pagkatapos ay mariin itong umangil na animoy hayop gubat. Parehong-pareho sa angil ng mga aswang doon sa isla.
Umalis ka na. Maliban na lang kung gusto mong butasin ko na yung tuluyan, yung bungo mo. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagbabayad ng kasama mo. Papatayin ko kayo. Igaganti ko ang anak ko. Mga panghas, mga hayop. Narinig kong tumakbo palayo si Mang Onyong, Sir Jupiter. Unti-unti na ring naglaho ang mabigat na presensya at ang masangsang na amoy. Hindi nagtagal ay may kumatok na naman sa pinto ng bahay, ngunit sa pagkakataong yun ay nakilala kong yun ang mga tanod ng barangay. Pinagbuksan ko sila. Tinanong nila kung sa bahay ko ba galing ang narinig nilang putok ng baril. Kinumpirma ko naman yun, tsaka agad akong nag-imbento ng kwentong sasabihin. Opo mga kuya. Dito nga po galing yon. May magnanakaw po kasi kanina eh. Ayun, magnanakaw nga po. Nagtatangkang pumasok. Kaya nag-warning shot ako. Huwag po kayo mag-alala. Sinigurado ko pong walang tatama ang kapitbahay. Napanatag ako nang sinabi nilang rorondahan nila ang paligid ng bahay. Tinignan din namin ang bakuran at bubong at doon nakita namin ang kakaibang mga bakas ng paa. Paa ng kung anong malaking hayop at hindi ng kung sinong tao lang. Sir Jupiter, tinanong nila ako kung sigurado raw ba talaga akong magnanakaw lang ang nanggulo sa akin. Umiling ako. Sabi ko ay hindi ko naman yun nakita. Basta kinatok lang ang mga pinto, nagpalakad-lakad sa bakuran at umakyat sa bubong. Napakamot na lang ako ng batok nang sila na mismo ang nagsabing, baka aswang ang nanggugulo sa akin. Sabi nung isang tanod, alam mo kasi iho, sa maniwala ka man o sa hindi, totoo ang mga aswang. Nanggugulo sila sa mga tao lalo na sa mga lugar na malalayo sa malalaking syudad. Gaya lang na lang nitong lugar natin. Kaya kung ako sa'yo ha, mag-iingat ka palagi. Baka balikan ka pa nun. Buong gabi ngang nirorondahan ng mga tanod ang paligid ng lugar namin. Partikular doon banda sa kinaroroonan ng bahay na tinutuluyan ko. Yun nga lang ay hindi po talaga ako nakatulog. Natatakot akong baka kapag nahimbing ako, bigla na lang akong mapatay ng halimaw. Hanggang sa sumapit ang 4:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ko. Hello Kuya Gary, kumusta po kayo dyan? Ay, Ate Rina, kayo ho pala. Kumusta na po kayo ni Kuya at ang mga bata? Ano po? Si Kuya Gary? Patay na? At nadamay ang bunso ninyo? Diyos ko! Nanlumo ako sa ibinalita ng asawa ni Kuya Gary na si Ate Rina, Sir Jupiter. Hindi ko akalaing sinalakay pala sila ni Mang Onyong pagkatapos niyang umalis sa bakuran ko. Nagawa raw nitong sirain ang kanilang bubong. Tatakas na sana sila palayo kaso nadampot ng aswang ang kanilang bunsong anak na 13 anyos. Napilitan si Kuya Gary na harapin ang aswang, ngunit ang nangyari ay pinatay ng halimaw ang bata sa harap mismo na mag-asawa. Sunod ay si Kuya Gary na mismo ang kinitil nito. Pagkasikat ng araw ay agad akong nagbihis, nagbulsa ng ilang kalamansi at pumunta kina Kuya Gary. Nakakalungkot isiping ang pangako niyang ipagluluto nila ako ay naging kape sa burol nila ng kanyang anak. Buong araw akong nanatili sa burol, Sir Jupiter. Minabuti ko ng tumulong-tulong kahit paano sa pag-aasikaso sa mga bagay-bagay. Naaawa rin kasi ako sa naiwang asawa at isa pang anak ni Kuya Gary. Hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi, pinakiusapan ako ni Ate Rina na sunduin ang isa nilang kamag-anak sa terminal ng bus. Pumayag naman ako. Yun nga lang ay medyo antok na po talaga ako noon, Sir Jupiter. Lumabas ako ng kanilang bahay at nagsimulang maglakad. Mula sa mismong bahay kasi nila ay kailangan ko pang maglakad ng mga 10 minuto para makarating sa kalsada.
Noong malapit na ako sa labasan ay tinawagan ko muna yung kamag-anak nilang susunduin ko. Opo. Ako yung pinakausapan ni Ate Rina na susundo sa inyo. Mga 30 minutes makakarating na po ako sa terminal. Doon na lang po tayo magkita. Sige. Teka po, sandali. May aasikasuhin lang ho ako. Nalinti ka na. Bigla na lang akong natigilan ng maramdaman kong bumigat ang hangin. Nagpalinga-linga ako. Nakita kong may 3 tambay na nagiinuman sa harap ng isang pasarado ng tindahan. Pero halos wala ng taong naglalakad sa kalyeng kinaroroonan ko. Kumabog ang dibdib ko. Naisip kong bumalik sa bahay ni Kuya Gary dahil alam kong may nagmamasid sa akin. Pinasok ko sa bulsa ang kanang kamay at nakaparoon ng 4 na kalamansing baon. At nang makaamoy na ako ng masangsang na hangin, dali-dali na akong tumakbo pabalik sa bahay ni Kuya Gary. Halos madapa-dapa pa ako dahil sa pangangatog ng tuhod ko. Subalit pagliko ko sa isang kanto ay bigla na lang bumungad sa akin ang isang malaki at napakaitim na aso. Nanlilisik ang namumulang mga mata at todo ang paglalaway. Walang ano-ano'y agad akong dumukot ng kalamansi sa bulsa. Piniga ko iyon at mabilis na ihinagis sa kanya. Dumaing ang aswang ng matamaan ko sa isang mata. Taranta naman akong kumaripas ng takbo. Nakaharang siya sa daan pabalik sa bahay ni Kuya Gary kaya minabuti ko ng tumakbo papuntang labasan. Humanda ka sa aking hamak na tao! Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakahatid sa impyerno! Sinabi ko naman po sa inyo, Mangunyong. Hindi namin sinasadya ang pagkamatay ni Loloy. Maawa kayo. Tigilan niyo na po ako. Walang iya ka! Yan lang ang palasot mo! Gayong binalaan na kayo! Hindi ko yan matatanggap! Hindi! Desperado na talaga tong isang ito. Anong gagawin ko? Bahala na. Habang tumatakbo ay pumiga ako ulit ng isa pang kalamansi. Pinahid ko ang katas noon sa magkabila kong kamay. Wala na akong ibang maisip na paraan upang makapalag. Wala naman kasi akong dalang sandata noong mga sandaling iyon. Hanggang sa nangyari na nga ang kinakatakutan ko, Sir Jupiter. Lumundag ang aswang papunta sa harap ko pagkatapos ay agad niya akong itinulak pati haya at binaganan. Di na siya nagdalawang isip. Mabilis niyang sinakmal ang balikat ko. Napahiyaw ako ng napakalakas, umaasang sana may makarinig sa paghingi ko ng saklolo. Aray! Tama na, Manong. Tama na. Hindi ko na kaya. Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulong! Ramdam kong bumabaon na talaga sa kaliwa kong balikat ang mga ngipin ng halimaw. Bumabaon na rin sa kalooban ko noon ang matinding takot sa napipinto kong kamatayan. Pilit ko namang pinagsasapak ang kanyang ulo at katawan gamit ang kaliwa kong kamay na may kalamansi, subalit talagang desperadong makaganti sa Mang Onyong, Sir Jupiter. Nakikita ko lang na umuusok at nalalapnos ang balat niya habang nakaanyong aso pero hindi niya ako binibitawan. Tinitiis niya ang nararamdamang hapdi. Ilang sandali pa itinaas niya ang kanyang ulo at nagpakawala ng malakas na hiyaw. Tarantado ka talagang tao ka. Ikaw na nga itong may kasalanan. Ikaw pa itong nanlalaban. Ang akala mo ba, mapupuruhan ako diyang kalamansi mo? Hindi! Kaya kong tiisin ang hapdi niyan sa balat ko. Tutusin, baliwala pa yan sa hapdi ng pagkamatay ng anak ko. Manong, tama na po, Manong. Patawarin niyo na po ako, Manong. Tama na po, tama na po. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Dahil ba wala na ang baril mo, kaya naduduwag ka na. Yan ang problema sa mahinang lahi ninyo. Umaasa lang kayo sa mga sandata. Para kayo mga garapata. Nakakasuka! Nakakadiri! Manong, tama na po.
Paghako, hindi ko na kayo guguluhin ulit. Paghako po. Kaya patawarin niyo na po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Nakakarindi ka na. Ngayon, isang beses ko na lang itong ulitin. Hangal! Hindi kita mapapatawad! Wag! Napapikit na lang ako nang akmana niya akong sasakmalin sa leeg, subalit walang kagat na dumating. Sa halip ay muling umungol ng malakas ang aswang na nasa anyong aso. Pagkatapos ay naramdaman ko na lang na umalis na siya sa pagkakadagan sa akin. Doon na po ako dumilat. Nakita kong nasa malapit ang mga tambay na nagiinuman lang kanina. Nakakainis! Ang daming mga asuhot! Hindi pa tayo tapos! Tandaan mo yan, Hangal! Hindi pa tayo tapos! Babalik ako! Babalikan kita! Diyos ko. Salamat po. Salamat po, Diyos ko. Dali-dali akong inalalayan ng mga tambay na yon, Sir Jupiter. Yun nga lang ay tuloy-tuloy na talaga ang pagtagas ng dugo mula sa balikat ko. Ramdam kong mabilis na pagkaubos ng lakas ko. Umiikot na ng husto ang paningin ko kaya naman hindi ko na napigilan ng sariling mapapikit at mawalan ng malay. Nang magising ay nasa ospital na po ako. Sandali akong dinalaw ni Ate Rina. Sinabi niyang dinala ako agad doon ng mga tambay. Abot-abot ang paghingi niya ng tawad sa akin. Nawala nga kasi sa isip niyang pinupuntirya rin ako ni Mang Onyong. Dapat daw ay hindi na niya ako inutusang lumabas noong gabing iyon. Ate, huwag niyo na lang sisihin ang sarili ninyo. Wala po kayong kasalanan. Isa pa, buhay pa naman po ako. Mas mabuti pa po, ituon niyo na lang ang pansin sa pag-aasikaso kina Kuya Gary. Ilang araw din po ako sa ospital noon, Sir Jupiter. Tinawagan ko nga ang tiyuhin ko na nasa Cavite upang magpatulong, kako ay ililibre ko siya ng pamasahe. Ang sa akin lang ay umuwi siya agad para samahan ako. Bumiyahe naman po siya agad kaya may kasama na ako sa bahay nang makalabas ng ospital. Agad-agad ay nag-alsa balutan na rin po ako, Sir Jupiter, para lumuwas na sa amin sa Cavite. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay tuluyan na rin po akong nagbitiw sa trabaho ko bilang bantay dagat. Mas pinili ko na lang mag-apply sa trabaho sa abroad at doon nga ako nanatili sa Hong Kong sa loob ng 6 na taon. Mas minabuti ko na ang isang mapayapang buhay, malayo sa kung anumang panganib na dulot ng mga aswang. Sa ngayon po ay may sarili na akong pamilya, Sir Jupiter. Gayunpaman ay sariwa pa rin ang mga alaala ko sa mga nangyari sa amin ni Kuya Gary sa isang kakaibang isla na bawal ang kalamansi. Hindi ko alam kung naroroon pa rin ba ang tagong tribo na iyon o kung lumipat na ba sila sa ibang lugar. Basta ang masasabi ko lang, palaging mag-ingat sa mga lugar na hindi tayo pamilyar. Hindi natin alam, baka makagulo pa tayo at baka singilin tayo ng matinding kabayaran. Halimaw sa Maguindanao. Welcome to Sitio Pangil, ang channel na maghahatid sa inyo ng iba't ibang mga klase ng kwentong aswang mula sa mga tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng kanilang mga sulat. Na-miss niyo bang makinig ng mga klasikong kwento tungkol sa mga aswang na nangyari nung araw? Kung oo, para sa inyo ang episode na ito.
Hango ito sa mga kwentong ipinadala sa atin ng ating mga letter sender na sina Kate at Abby na parehong nangyari umano sa Maguindanao. Kaya naman halina at samahan niyo akong tunghayan ang kanilang mga kwento. Nakadungaw na halimaw. Hello po sa lahat ng bumubuo ng Sitio Pangil. Ako nga po pala si Kate, bagong follower po ng channel nyo. Pamangkin po ako ng isang dating sundalo na nadistino daw po noon sa Maguindanao, kung saan po siya nanirahan din ng ilang taon. Itago na lang po natin siya sa pangalang Roy. Siya po ang panganay na kapatid ng papa ko at ang pinakapaborito kong tito sa lahat. Hindi lang po dahil sa pagiging mabait at kwela niya, kundi dahil na rin po sa pagiging matapang at palaban ng tito ko. Nung bata pa po ako, natatandaan ko na palagi akong kinikwentuhan ni Tito Roy tungkol sa mga nakakatakot na experience niya noon sa tuwing mapapadpad siya sa iba't ibang lugar. Dahil na rin po sa pagiging sundalo niya. Isa po sa mga kwentong yon ang share ko sa inyo ngayon at sana po ay mapili niyo itong basahin sa susunod, Sir Jupiter. Mga taong 1994 daw po iyon nangyari. Nanirahan sina Tito Roy sa paanan ng bundok, kasama ng iba pa pong mga local citizens sa binabantayan nilang area ng mga panahong yun. Hindi ko po sigurado kung saang eksaktong lugar yun, pero ang sabi sa akin ni Tito ay medyo liblib daw po yun at malayo sa city. Wala pa nga raw pong kuryente doon nung napadpad doon sina Tito, pero kumpara daw po sa ibang area, medyo safe daw po doon at hindi ganong pinupuntahan ng mga rebelde. Kahit na halos lahat daw po ng mga karatig area ay palaging may engkwentro. Yun nga lang po ang hindi po alam ng Tito Roy ko. Meron po palang ibang problema sa area na yun. Mga 1 linggo pa lang daw pong nagsistay noon si Tito doon sa lugar. Nagkakape raw po siya noon sa tapat ng tinutuluyan nilang kubo isang umaga. Nang makarinig daw po siya ng pagtatalo doon sa mga bahayan na medyo malayo-layo naman ng ilang metro sa kubo nila. Meron daw pong nag-aaway na 2 residente doon. Kaya nilapitan daw po sila ni Tito Roy at tinanong kung ano ang problema nila. Sumagot naman po agad yung isa, si Canoli, at sinabi po kay Tito Roy na nawawalan na naman daw siya ng kambing. Pinagbibintangan po pala niya yung bayaw niyang si Mang Boyong kasi wala naman daw pong ibang magtatangkang kumuha noon kundi ito lang. Ang sabi naman po ni Mang Boyong, hindi naman daw talaga siya ang kumuha. Sa katunayan, nawawalan din daw po siya ng 3 alagang manok at hindi niya raw po alam kung sino ang kumuha. Pero hindi naman daw siya nagbintang. Bago pa raw po kasi talaga dumating sina Tito Roy doon sa area, mga 1 buwan na rin talagang nagkakandawalaan yung mga alagang hayop ng mga residente doon. Ang iniisip nga nila, baka ninanakawan na sila ng mga rebelde. Kaya nagpa-request daw po yung leader nila doon ng mga sundalong magbabantay. Pero hindi pa rin natigil yung pagkawala ng mga hayop. Halos araw-araw daw po may nawawala doon kaya nagtataka na rin yung mga tao. Hindi rin naman nila mahuli-huli kung sino ang kumukuha. Dahil wala pong naiiwang bakas man lang ang gumagawa noon. Nagsasalit-salita naman daw sa pagroronda at pagbabantay doon sina Tito Roy at mga kasamahan niya, pero wala naman daw silang nakikitang kakaiba. Imposible raw po na hindi nila maispatan kung sakaling may magpuntang rebelde doon
dahil hindi nga po gaanong malaki yung lugar at kakaunti lang din yung mga bahay doon. Nagtataka po silang lahat hanggang sa naisip daw po nila na baka naman hindi mga rebelde ang nangunguha ng mga hayop, kundi mababangis na hayop na galing doon sa may bundok. Mga ilang araw po ang lumipas. Turn na raw po ni Tito noon sa pagroronda. Nagyoyosi pa nga raw po siya noon habang naglalakad-lakad doon sa area nang maya-maya daw po. Bigla na lang siyang nakarinig ng malalakas na tunog na parang may nagpapagpag ng banig. May pumapagaspas daw po sa ulunan niya. Naramdaman din daw po niya yung biglang pagdaan ng malakas na hangin noon. Kaya nga nilipad pa raw yung sombrero niya. Tumingala po si Tito Roy pero wala naman siyang nakitang kakaiba bukod daw po sa napakaliwanag at bilog na bilog noong buwan at sa maaliwalas na langit. Naisip niya, baka guni-guni niya lang po yun kaya nagpatuloy na lang daw siya sa paglalakad. Pero nakakailang hakbang pa lang daw po si Tito Roy noon nang maya-maya, bigla na naman siyang napahinto. Nakita raw po kasi niya sa may paanan niya yung parang anino na lumilipad na nilalang na dumaan mismo sa ibabaw ng ulunan niya. Para daw po yung malaking ibon, kaya lang ang haba-haba raw po ng buntot na patulis pa ang dulo. Sobrang bilis lang daw po noon, pero dahil nga po trained si na Tito na maging malakas ang pakiramdam at maging matalas ang mata, sa pagkakataon daw na yun ay sigurado po siyang hindi lang yun basta guni-guni. Alam na raw po ni Tito na may sumusunod sa kanya noon. Kaya nagsimula po siyang maging alerto sa paligid niya. Napahigpit daw po noon ang hawak niya dun sa mahabang baril na palagi niyang daladala. Nakasalubong daw po ni Tito yung isa niyang kasama na muntik pangaraw po niyang tutukan ng baril sa sobrang gulat niya. Buti na lang po nakilala niya agad. Tinanong daw po siya nito kung may nakita raw ba siyang kalaban kasi daw po ay parang aligaga siya. Pero tumanggi po si Tito Roy at hindi na lang sinabi yung tungkol dun sa anino. Baka raw po kasi sabihin ng kasamahan niya ay baliw siya o kaya mag-cause pa raw yun ng panic sa mga kasamaan nila. Ang ginawa po ng tito ko, nagpunta siya doon sa kulungan ng mga alagang manok ni Mang Boyong kung saan daw po palaging may nawawalang hayop. Meron din po kasing mga kambing doon eh. Nagtago daw po siya doon sa maliit na pahingahan sa tapat tapos po ay nagabang siya kung may pupunta ba doong hayop o kung anumang nilalang. Mga 1 oras din daw po siyang naghintay lang doon ng matyaga. Pero wala naman daw pong dumating. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang daw pong nakarinig noon si Tito Roy ng kakaibang tunog na para daw pong mga pinagkikis-kis na ngipin. Napalingon daw po siya sa likuran niya tapos nakita niyang parang gumagalaw-galaw yung talahiban. Kaya na-alerto si Tito Roy. Tinutok niya na raw po yung baril niya dun sa talahiban paakyat ng bundok at naghahanda na siyang magpaputok nang makita niyang meron pong maitim na hugis taong anino na tumatakbo palayo gamit ang sarili niyang kamay at paa. Nagsalubong pa raw po ang kilay ni Tito Roy noon kasi nagtataka siya kung bakit ang hahaba ng mga binti at braso nung taong nakita niya. Tapos bigla raw po yung huminto at lumingon sa kanya at parang nakipagtitigan pa. Di nga lang daw po niya gaanong maaninag ang mukha noon kasi ang layo na nito sa kanya. Tapos ang dilim pa ng paligid. Pero hindi pa rin po natinag si Tito Roy noon at nakatutok pa rin doon ang baril niya.
Kaya lang po, nakita niyang biglang lumabas yung malaking pakpak sa likod nito at lumipad daw po na parang ibon sa himpapawid ng sobrang bilis. First time daw pong naranasan ni Tito Roy noon na kilabutan ng sobrang tindi. Sanay daw po siya sa labanan. Pero hindi niya po talaga inaasahan yung nakita niya nung gabing yun. Kaya napaatras daw po siya at napabalik sa kubo nila. Doon na raw po siya nagkwento sa mga kasamahan niya at isa raw po sa mga ito ang nagsabi na baka aswang daw ang nakita ni Tito Roy. Ang sabi pa nga raw nito sa kanya, normal lang daw po sa mga kagaya nilang sundalo sa remote areas ang maka-encounter ng ganun minsan. Dapat daw ay masanay na si Tito. Kinabukasan hindi pa rin daw po makamove on si Tito Roy dun sa nakita niya kagabi. Kaya ang ginawa niya, nagtanong siya dun sa kasamahan niyang si Kuya Sonny kung tawagin nila. Kung ano pa ang mga alam nito tungkol sa aswang. Dun daw po nalaman ni Tito Roy na kaya pala hindi tumuloy kagabi yung aswang dun sa may kulungan ng mga manok ay dahil naamoy na raw po nito na may taong nagbabantay at nag-aabang sa pagdating niya. Alam daw po nito na nandoon si Tito Roy kahit na sobrang nakatago na raw siya sa sulok noon. Mahirap daw po kasi talagang pagtaguan ang aswang. Sobrang talas daw po ng pang-amoy nila, pati na rin po ng paningin nila, lalo na kapag gabi. Tumatagos nga raw po sa bubungan ng tingin ng mga ito kaya nga raw po may kakayahan silang makita ang mga baby kahit nasa loob pa ito ng tiyan ng nanay. Madali rin daw po silang makasense kung may panganib sa paligid dahil part daw po iyon ng depensa nila. Maya-maya, tinanong daw po ni Kuya Sonny ang tito ko kung talaga bang gusto niyang makita ng malapitan ng aswang nang hindi agad siya naaamoy nito. Siyempre sumagot naman si tito ng oo. At doon na raw po siya inabutan ni Kuya Sonny ng isang maliit na botelya na meron daw pong lamang langis na parang may maliliit na dahon-dahon at sanga sa loob. Meron pa nga raw po yung buto ng kalamansi. Kaya parang ayaw pang tanggapin yun ni Tito Roy nung una. Ang sabi raw po ni Kuya Sonny, lana ang tawag doon. Yun daw pong langis na yun ang magsasabi kapag may aswang sa malapit. Dahil kumukulo daw po iyon kapag nandyan lang sila sa paligid. Pwede rin daw pong gamitin ang lana bilang pangontra sa aswang. Dahil kapag daw po nagpahid ka ng kahit kaunti lang nun sa mga palapulsuhan mo, hindi ka na raw po agad maaamoy ng aswang. Sabi pa raw po ni Kuya Sonny noon kay Tito, huwag daw niyang kakalimutang magdala ng asin dahil isa rin daw po yun sa mga ayaw na ayaw ng aswang na mapadampi sa balat nila. Nalalapnos daw po kasi ang balat ng aswang kapag nalapatan ng asin, tapos sobrang hirap daw pong pagalingin nun. Sinabi rin po nito kay Tito na kung sakaling sasaktan daw niya ang aswang, siguraduhin niya raw pong dun niya ito tatamaan sa mga parte na hindi kayang abutin ng dila niya. Dahil hindi raw po gagaling ang sugat ng aswang kapag hindi niya ito nadilaan. Mas maganda nga raw po na kapag nanakit siya ng aswang ay tuluyan niya na itong patayin para hindi na raw siya nito balikan. Nalaman din daw po kasi ni Tito Roy na ang mga aswang daw ay mapagtanim ng galit. Mahilig daw po silang gumanti kapag nagawan mo sila ng masama kahit pa ilang taon nang lumipas. Hahanapin at hahanapin ka raw nila kahit pa buhay nila ang maging kapalit. Bago po rumonda si Tito Roy nung gabing yun,
Pinuno raw niya ng sobrang daming asin ng bulsa niya para handa siya kung sakaling araw pong maka-encounter niya ulit ang aswang. Pinagdala rin po siya ni Kuya Sunny ng isang putol na matinik na sanga ng punong kalamansi. Kasi isa rin daw po yun sa pinakamabisang pampatay sa aswang. Hindi raw po kayang tagalan ng aswang ang sakit kapag ang nakasugat sa kanila ay mga tinik ng halamang iyon. Mga bandang 12:00 na raw po noon at naglalakad-lakad na si Tito Roy kasama ang isa pa niyang katrabaho. Nang bigla raw po silang makarinig ng malakas na parang pag-angil ng pusa. Pagtingala raw po nila nakakita sila ng isang malaking taong nakatuwad sa bubong ng isa sa mga bahay ng isang buntis na residente doon. Sobrang itim daw po ng taong yun kaya hindi agad siya makikita kung hindi siya tititigan. Napansin nga lang daw po nila yon kasi nakita nilang kumikislap-kislap sa liwanag ng buwan ang balat nito na parang nangingintab daw po sa langis. Mabuti na lang daw po kanina pa nakapagpahid si Tito Roy noon ng lana. Ganon din yung kasama niya. Kita raw po nila na ang laki-laki ng pakpak ng aswang na nakasilip sa bubong ng buntis, tapos meron daw po itong mahabang buntot na parang kamukha ng sa butiki, kaya lang daw po ay payat yun at matulis ang dulo. Bigla raw pong nalanghap ni na Tito Roy yung amoy na nanggagaling sa aswang kasi biglang umihip ng malakas ang hangin. Sobrang baho daw po noon, para daw pong nabubulok na hasang at bituka ng isda. Sa takot daw po na baka mapano ang buntis na sinisilip ng aswang sa bubong na yun, biglang dumukot si Tito Roy ng sandakot na asin sa bulsa niya. Tapos isinaboy niya yun bigla sa aswang. Nagsisigaw daw po ang aswang na parang halimaw at doon na raw po nagsimulang magtahulan noon ng mga aso. Sa sobrang pagkabigla po siguro ng aswang, hindi agad ito nakakilos ng maayos at bigla raw po itong bumagsak sa lupa sa mismong harapan ng tito ko. Tapos tumitig daw po ito ng sobrang sama. Literal daw po na nanlilisik ang mata ng aswang na yun. Itim na itim daw po ang kulay ng mata nito. Pero sa gitna ay meron daw pong tuldok na kulay pula na nakakatakot talagang tingnan. Buti na lang sanay si Tito Roy na sa kahit anong sitwasyon niya ay nandyan pa rin ang presence of mind niya. Kaya naisip niya po agad na ihampas sa aswang yung hawak niyang sanga ng kalamansi at tumama raw po yun sa bandang lieg ng aswang. Naghihiyaw naman daw po yung aswang, Sir Jupiter. Napatayo pa nga raw po yun tapos napahawak sa lieg niya. Doon lang na-realize ni Tito Roy na halos hanggang bewang lang daw siya ng aswang na yon at sobrang laki talaga nito. Bato-bato pa ang katawan, para talagang halimaw. Lalo pa raw pong lumakas noon ang tahol ng mga aso, Sir Jupiter, tapos nagsimula na rin nilang marinig na parang naglalabasan na yung mga tao sa bahay nila. Kaya lang sobrang bilis daw po talagang kumilos ng aswang. Daig pa raw po ang kidlat. Nakatakbo raw po agad ito paakyat dun sa bundok, tapos nakita nila na parang may isang malaking ibon na lumilipad palayo. Ang sabi raw po ni Kuya Sunny noon kay Tito Roy, dapat daw tinuluyan na raw niya agad ang aswang nung may pagkakataon siya. Nakaharap na raw pala niya ito. Isa na raw, binaril niya na to sa ulo. May dala naman daw siyang baril, bakit hindi pa raw niya pinatay? Sabi naman ni Tito Roy, di raw kasi niya alam kung tatablan ng bala ang aswang. Tinawanan daw po siya ni Kuya Sunny, tapos sinabi sa kanya na isa nga rin daw po talaga sa pampatay ng aswang ang pulbura. Kahit nga raw po amoy lang ng pulbura, halos mamatay-matay na sila dahil hindi nila kaya ang amoy nun. Kagaya na lang din po ng goma. Yun palang dahilan kaya kapag may buntis sa paligid, ay malimit pong magsulog ng gulong ang matatanda sa amin kasi pantaboy pala yun sa mga aswang.
at engkanto. Ang ikinatatakot lang daw po ni Kuya Sunny noon ay baka balikan ng aswang si Tito Roy. Sigurado raw po na sasabihin noon sa mga kauri niya ang ginawa sa kanya ng tito ko at hindi raw po pwedeng hindi nila siya gantihan. Matataas daw po kasi talaga ang pride ng aswang, lalo na nung uri ng aswang na naka-encounter ng tito ko. Mataas daw po ang tingin nila sa sarili nila kaya ayaw nilang naaagrabyado sila. Hindi nga po nagkamali si Kuya Sunny. Dahil nung kinabukasan daw po ng gabi, nakarinig na sila ng maraming mga alulong na akala mo ay alulong ng mababangis na lobo. Yun daw po ang parang sign na hinahamon na sila ng mga aswang para sa isang gyera. Sobrang nakakatakot daw po ang ganong pangyayari kasi bihirang-bihira lang yung gawin ng mga aswang, Sir Jupiter. Ibig sabihin daw po kasi noon handa sila kahit ano pa ang mangyari sa kanila. At ibig sabihin din daw po noon hindi lang basta-basta aswangang nasaktan ni Tito Roy nung gabi. Baka raw po mataas ang ranggo noon sa lahi nila. Grabe daw po ang gabing yon, sabi ng tito ko, kasi dinig na dinig daw po nila na parang pinalilibutan talaga ng maraming mga aswang yung kubo nila ng mga kasama niya. Akala mo raw sila noon mga daga na hinahabol ng malalaking pusa at pilit na inilalabas sa lungga nila. Mabuti na lang, sabi po ni Kuya Sunny, hindi naman daw talaga basta-basta nakakapasok ang mga aswang sa loob ng bahay dahil mahigpit daw po yung ipinagbabawal sa lahi nila. Kailangan po nilang magkaroon ng permiso sa may-ari bago sila makapasok. Kaya hanggat walang tumatapak sa labas ay safe po sila Tito Roy. Kaya lang daw po ang iniisip nila ay baka puntiryahin naman ng mga aswang yung mga residenteng binabantayan nila na wala pong kaalam-alam sa mga nangyayari nung gabing yun. Maya-maya raw po narinig nila na parang nagsilapitan yung mga aso sa kubo nila. Tapos tinahulan yung mga aswang. Pilit na pinaalis ng mga aso yung mga halimaw. Kaya lang hindi naman po natakot ang mga ito. Bigla na lang daw pong tumahimik noon ang paligid. Tapos narinig ni na Tito Roy sa loob na parang may nilalantakan na ang mga aswang. Kahit daw po yung lagutukan ng mga buto ng aso, naririnig nila noon. Pati yung pagkapunit ng mga laman at balat ng mga ito. Para daw pong mga mababangis na hayop na kumakain ng paborito na lang biktima, Sir Jupiter. Talagang pinangilabutan daw po ng matindi si Tito Roy dahil doon. Kahit po si Kuya Sunny na maraming alam tungkol sa aswang, bigla raw pong natahimik noon. Halata raw pong pati siya natakot din. Iba raw kasi talagang pakiramdam kapag ang kalaban mo ay mga hindi pangkaraniwang taong mabilis lang patamaan ng bala. Oo nga at tinatablan din ng bala ang aswang. Pero mahirap daw pong gawin yon kung hindi mo sila kaharap dahil nga po sa sobrang bilis nilang kumilos. Hindi na raw po nila alam noon ang gagawin nila. Gustuhin man nilang paputukan ng baril ang mga kalaban ay hindi po nila magawa kasi natatakot nga silang madamay yung mga residente dun sa lugar na yun. Isa pa, kung may rebelde raw po sa paligid baka lalo lang daw pong maging malala ang sitwasyon. Kakaunti lang kasi si na Tito Roy dun sa area kasi nga po hindi naman talaga gaanong delikado doon. Maya-maya, Sir Jupiter, narinig daw po bigla ni Tito Roy na parang may humihingal. Napayuko daw po siya dun sa may paanan nila at doon lang niya naalala na may silong pala yung kubo nila at kasyang-kasya yung suotan ng tao.
Pagtingin niya raw po doon, kitang-kita niya yung aswang na nakasilip sa isa sa mga pagitan ng sahig nilang kawayan. Tapos nakalabas pa raw ang dila ng aswang at parang takam na takam sa kanila. Sa gulat daw po ni Tito Roy, bigla siyang nagpaputok ng baril pero hindi niya naman po tinamaan yung aswang. Nagkaroon po ng malaking butas doon sa sahig at kasyang-kasyang sumuot doon ang aswang kung gugustuhin nila. Tapos silang sandali pa raw po. Nakarinig na sila ng malalakas na pagaspas na umiikot-ikot doon sa kanilang kubo. Ang buong akala nga daw po nila noon papasukin na sila ng mga aswang. Kaya lang daw po narinig nila na parang lumilipad ang mga ito palayo. Inisip daw po nila na baka nakasulasok sila sa amoy ng pulbura. Yun pala, Sir Jupiter. Naghahanda lang pala sila sa pag-atake kasi maya-maya po pagkatapos ng sandaling katahimikan sa paligid, bigla na lang daw pong nagulat sina Tito Roy nung sunod-sunod na malalakas na kalabog ang narinig nila. Bigla raw pong umuga yung kubo nila na parang niyuyug-yug ng mga aswang sa labas. Sinisira po nila yung kubo, Sir Jupiter, na pinagtataguan ng mga sundalo. Doon lang daw po nakaramdam ng sobrang takot talaga si Tito Roy at talagang nablangko ang utak nilang lahat. Wala na po silang choice noon kung di lumaban kapag napasok na sila ng mga aswang. Kaya naghanda na lang daw po sila at kanya-kanya silang dampot ng mga baril nila. Sobrang nakonsensya daw po si Tito Roy kasi feeling niya ay kasalanan niya kaya sinugod sila ng mga aswang na yun. Gusto na nga raw po sana niyang labasin sila at harapin na lang mag-isa kaya lang daw po bago pa niya magawa yun ay narinig nila na biglang may nagsalita dun sa labas na isang pamilyar na boses ng matandang babae. Sumilip daw po si Tito Roy noon sa maliit na siwang ng bintana at nakita niya yung pinakamatandang residente dun sa area na yun na si Aling Jacinta. Mga nasa 90 years old na raw po yung matandang yun pero malakas-lakas pa raw, Sir Jupiter. Nakita niya raw po na tumayo ito dun sa gitna ng mga aswang, dala ang mga alaga niyang aso. Tapos bigla raw po nitong tinawag yung mga aswang na nagpuntahan naman sa harap niya. Dinig na dinig daw po ni Tito Roy nang kausapin ni Aling Jacinta yung pinakamalaking aswang sa lahat. Tinanong po niya kung ano raw ang problema nila at nanggugulo sila dun sa lugar na yun. Sumagot naman daw po yung aswang kaya lang po ay hindi naintindihan nila Tito Roy. Kasi parang malalakas na ungol lang daw ang sinasabi nito. Pero tumatango-tango raw po si Aling Jacinta at biglang nanghingi ng pasensya. Sinabi raw po ni Aling Jacinta na mga bisita sila sa lugar na yun. Kaya pagpasensyahan na lang sila kung may nagawa man silang mali. Palalampasin na lang daw po ni Aling Jacinta na muntik nang mambiktima ng residente doon ang isa sa mga kalahi nila. Kaya nangyari ang gulong yun. Basta't patawarin na lang din daw po ng mga aswang si Tito Roy. Sa gulat daw po nila Tito noon, bigla na lang nag-alisan yung mga aswang dun sa lugar nila at nagliparan na palayo. Tapos umuwi na rin po si Aling Jacinta sa bahay niya na parang walang nangyari. Kinabukasan po, Sir Jupiter, pinuntahan ni Tito Roy si Aling Jacinta sa bahay niya at tinanong nila siya kung ano ba ang nangyari kagabi at kung paano niya nagawang paalisin ang mga aswang. Doon nila nalaman, Sir Jupiter, na noon pa pala talaga may mga aswang na nananirahan malapit sa area na yun. Kaya nga po wala raw talagang gaanong rebeldeng naglalagi doon. Yung mga aswang na yun daw po talaga ang mga orihinal na naninirahan sa area na yun. Pero nang dumating ang mga tao ay mas minabuti nilang manirahan na lang sa bundok. Kasi hindi raw po nila gustong makihalubilo sa mga hindi nila
kauri. Nakipagkasundo na lang daw po sina Aling Jacinta noon sa mga aswang para huwag silang galawin ng mga ito. Kapalit po ng hindi nila pagpapakalat ng balita tungkol sa tunay na pagkatao ng mga aswang na yun. Yung matatanda lang daw po ng lugar na yun ang nakakaalam ng tungkol doon dahil nga po ipinagbawal din nila yung pag-usapan. Hindi naman daw po talaga mahilig ang mga aswang na yun sa tao, Sir Jupiter, dahil mas natatakam daw sila sa hayop. Kasi para sa kanila, mas malinis at mas malasa raw po kainin ang mga ito kumpara sa karne ng tao. Maliban na nga lang daw po talaga sa mga sanggol na sobrang sariwa pa ng laman loob at dugo. Dahil bago pa lang daw po yun nabubuo at sobrang bango raw po talaga nun para sa kanila. Mababait naman daw po pala sana yung mga aswang na nakaengkwentro nila Tito Roy, Sir Jupiter. Pero dahil po nasaktan niya ang hari nila, ay ganoon na lang sila kagalit. Simula po noon, Sir Jupiter, kahit na minsan po ay nakakaramdam sila Tito Roy ng presence ng mga aswang, ay hindi na lang daw po sila nagre-react at umaakto na lang sila na parang wala lang. May mga pagkakataon lang daw po talaga na hindi nila maiwasang kilabutan kapag naiisip nila na may aswang sa paligid nila na kung gugustuhin lang, kayang-kaya silang lapain. Dahil nga po sa sobrang lalakas at sobrang bibilis nilang kumilos. Doon nga raw po natuto si Tito Roy na mas maging alerto sa paligid. Palagi raw siyang nagpapahid ng lana noon tapos palagi rin siyang may baong asin para kung sakali handa siya sa anumang mangyayari. Dahil nga po ilang taon ding tumira si Tito Roy sa lugar na yon kahit nung umuwi na siya sa amin at umalis na po siya sa serbisyo ng makapag-asawa siya, nadala na po niya ang mga nakasanayan niyang gawain hanggang sa pagtanda. Nakakatawa man po pero naaalala ko na sa tuwing maglalaba ang asawa ni Tito Roy na si Tita Melinda, palagi na lang po silang nag-aaway kasi po palagi ring may asin yung bulsa ni Tito Roy. Palagi rin pong nagpapahid ng lana ang tito ko kahit nasa city na siya nakatira. Tapos kaunting kalabog lang po sa bubong palagi na siyang natataranta. Parang mas matindi pa po yata ang naging warsyak niya sa aswang kaysa dun sa mga actual na labanan na kinasangkutan ng tito ko. Pero isa po yun sa dahilan kaya hangang-hanga ako sa kanya. Tuwing may mabubuntis po kasi noon sa pamilya namin, natatandaan ko na si Tito Roy ang pinakamatyagang magbantay kahit halos gabi-gabi, lalo na kapag malapit ng manganak. Ganun po ang ginagawa niya para daw po masiguro daw namin ang kaligtasan ng magiging bagong baby sa pamilya namin. Ganun din po ang ginawa ni Tito Roy noong unang beses po akong magbuntis sa panganay kong anak, Sir Jupiter, na ngayon po magki-15 anyos na. Sayang nga lang po kasi hindi na magagawa ni Tito Roy ang ganun sa mga susunod na generation sa pamilya namin. Kasi po ay nakaratay na siya ngayon dahil sa sakit niya sa atay. Matanda na rin po kasi si Tito Roy at talagang nanghihina na. Pero hindi ko pa rin po talaga malilimutan ang mga kwento niya sa akin. Sana po nagustuhan niyo itong ibinahagi ko sa inyo, Sir Jupiter, at ganoon din po sa mga makikinig ng kwentong to kung sakaling mapili niyo ito. Kapag talaga naipalabas niyo po ito sa inyong channel ay ipaparinig ko ito kay Tito Roy. Kahit na medyo nag-uulyanin na rin siya. Para naman po kahit papaano ay magawa niyang balikan ang mga memories niya nung kabataan niya. Thank you very, very much po
buong Sitio Pangil at more power po sa inyong channel. Muli ako po si Kate at hanggang dito na lang po ang aking kwento. Malay niyo po, in the future ay sipagin ulit akong magpadala ng istorya ko dito. Para sa Tito Roy mo, saludo mula sa Sitio Pangil. Kamay sa Siwang. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. At ganoon din po sa mga tagapakinig ng Sitio Pangil saan mang sulok ng mundo. Ako po si Abby, taga North Luzon. Isa po ako sa mga silent listeners ng channel nyo. Na-discover ko lang po kayo sa kapatid ko nang minsan nagpapaantok siya at ang channel nyo po ang pinapakinggan niya. Simula noon kahit po ako ay naging pampaantok ko na rin ng mga kwento nyo. Madalas pa nga po ay pinapakinggan ko po kayo habang nanggagansilyo eh. Gusto ko lang din po sanang ibahagi ang kwento ng mama ko nung siya ay nagbubuntis pa. Sana po mapili at mabasa nyo itong kwento ko, Sir Jupiter, sa mga susunod na araw. Ito po ay totoong nangyari noong 1997. Sa maniwala man po kayo sa hindi. Para sa akin po, totoo talaga ang mga nilalang na tinatawag na aswang. At ang mama ko po ang isang buhay na patunay doon. Taga Maguindanao po ang mama ko, Sir Jupiter, habang ang papa ko naman ay lumaki sa Pangasinan. Nagkakilala po silang dalawa nang madistino ang papa ko sa Cotabato dahil isa po siya sa mga staff officers na napadpad sa Mindanao noon. Eksakto namang doon din nang tatrabaho ang mama ko ng mga panahong yon. Nagkakilala sila dahil sa mga kaibigan po nila dati. Hanggang sa nauwi po sa kasalan ang relasyon nila at nagbuntis na nga po si mama. Isang araw po ay umuwi ang mama ko sa kanilang bayan sa Maguindanao kasama ang papa ko. Ang bahay po nila dati doon ay may second floor na walang kisame kung nasaan po ang mga kwarto. Nung mga bandang hating gabi na raw po, hindi mapakali ang mama ko sa pagtulog. May mga naririnig daw po siya sa taas ng bubong. Hindi daw po niya alam kung bakit at ang init-init daw po ng pakiramdam niya, lalong-lalo na po ang bandang tiyan niya nung mga sandaling yun. Gigisingin na daw po sana niya si Papa nang pagmulat niya ay may nakita siyang maitim na kamay na unti-unting pumapasok sa may siwang na nasa pagitan ng bubong at pader ng kwartong tinutulugan nila ni Papa. Ilang sandali raw po siyang hindi makagalaw dahil na rin po sa takot. Pero nang mahimasmasan po siya ay pinilit niyang gisingin si Papa na meron daw po palang itinagong baril sa ilalim ng kanyang unan ng oras na yon. Nang magmulat ng mata si Papa, nakita raw po nila na nakapasok na ang pang-itaas na katawan ng nilalang na yun sa loob ng kwarto. Sobrang itim daw po, kasing itim ng gabi, parang anino. Dahil po doon kaagad daw pong dinampot ni Papa ang baril na nakatago sa ilalim ng unan at mabilis na ikinasayon at itinutok sa nilalang. Mabilis daw po itong umatras at naglaho sa siwang dahil natakot po yata ito sa ginawa ni Papa. Pero kasunod daw po noon ay sabay-sabay nang sialulong ang mga aso sa labas. Tapos narinig na lang daw po nilang dalawa ang huni ng parang ibon sa labas ng bahay. Hindi daw po talaga naniniwala si Papa sa mga aswang at itinago lang daw po nito ang baril sa ilalim ng unan dahil baka daw po bigla silang pasukin noon ng mga rebelde na usong-uso pa man din daw po ng mga panahong yun sa lugar nila Mama. Pero nang nakita raw po ni Papa yung nilalang na yun, doon lang siya nakumbinsing totoo nga sila.
Nang dumating na po ang due date ng panganganak ng mama ko, March ng taong 1998. Naiwan daw po siya sa Maguindanao kasi kinailangan daw pong bumalik ni Papa sa Maynila. Ang dalawang kapatid na lalaki at mga lolo at lola ko lang ang kasama ni Mama noon sa bahay. Ipinasundo raw po ng lola ko ang midwife dahil nagle-labor na raw po ang mama ko. Kaagad naman pong nag-arkila ng tricycle ang isa sa mga kapatid ni Mama na si Tito Bobong para sunduin ang midwife. Habang nagle-labor naman po ang mama ko ay kaagad daw pong naghanda ang lolo ko ng napakaraming asin. Inihagis daw po nito ang asin sa palibot ng bahay habang ang lola ko naman ay inaasikaso ang nagle-labor kong mama sa loob. Nagsunog din daw po ang isa pang kapatid ni Mama na si Tito Ontoy ng goma sa labas para maitaboy ang kung anumang masasamang elemento sa paligid na gustong lumapit sa mama ko na manganganak na. Pangontra daw po iyon sa mga engkanto, aswang at kung ano-ano pang hindi pangkaraniwang nilalang na nag-aabang sa dilim dahil ayaw daw po nila ang amoy ng nasusunog na goma. Habang binabaybay daw po ng Tito Bobong ko ang daan pabalik ng bahay dahil nga nasundo na nila ang midwife, ay may napapansin daw po silang sumusunod sa kanila noon na isang maitim na nilalang. Hindi raw po nila ito mawari kung ano dahil madilim na po ang paligid ng mga panahong yun. Pero napapansin daw po nilang palipat-lipat daw po ito sa tuktok ng mga bahay na nadadaanan nila at sumusunod daw po talaga ito sa kanila. Naisip daw po ng tito ko noon na baka raw po kumapit ang amoy ng buntis na si Mama sa kanya. Tapos may kasama pa siyang midwife kaya siguro sinusundan sila ng aswang. Nang makarating daw po sila sa bahay ay agad namang inasikaso ng midwife ang mama ko. Hindi rin daw po tumigil ang mga tito ko sa pagsusunod ng goma at nag-aabang po sila sa labas kung sakaling may dumating daw pong bisita na hindi naman imbitado. Handa raw po silang harapin ang kung anuman ang magtangka sa buhay ng mama ko at sa sanggol na ipapanganak niya ng mga sandaling yun. May mga naririnig nga daw po sila na parang mahinang tunog o huni ng ibon na hindi naman daw po nila matukoy kung saan talaga eksaktong naroroon. Ang sabi nila kung mahina raw po talaga ang huni ay nasa malapit lang ang aswang. At kung malakas naman ibig sabihin nun ay nasa malayo pa ito. Kaya naman todo ang bantay ng mga tito ko pati na ang lolo ko sa labas ng bahay. Lumipas daw po ang isang oras, tagumpay na nailabas ng mama ko ang unang baby nila ni Papa na walang iba kundi ako. Pero hindi raw po sila nagpakakampante at nakabantay pa rin hanggang sa mag-umaga na. Ang sabi ng mama ko, sa mga panahon na yun ay nakakalat lang ang mga aswang dahil nga po iilan pa lang ang mga bahay sa bayan nila noon. Ngayon naman na dumami na ang mga bahay doon at medyo high-tech na rin ang panahon, wala na raw po silang nababalitaan tungkol sa mga ganoong bagay at bibihira na rin po ang mga naririnig nilang kwentong aswang. Napag-isip-isip ko naman na mabuti na lang at alerto sa pagkilos ang mga nakapaligid kay mama noon. Dahil kung hindi, malamang po hindi ako nakakapagsulat ngayon sa inyo. Baka po naging hapunan na ako ng mga aswang kung sakali. Ang paliwanag naman po ng matatanda sa amin, hindi naman daw po sila nawala, kundi lumipat lang daw po ng lugar na matitirhan at pinilit na makihalubilo sa mga tao para hindi mapagdudahan. 25 years ago na po ang nakalipas ng mangyari yun at masaya pa rin nagsasama ang mga magulang ko hanggang ngayon. May dalawa na din po akong kapatid na sa Pangasinan na po ipinanganak ng mama ko.
sa takot na baka maulit na naman po ang nangyari nung ipinagbubuntis niya pa lang ako. Paminsan-minsan lang pong umuuwi ang mama ko sa Maguindanao, lalo na po at pumanaw na rin naman ang aking lolo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat po kung mababasa niyo ito. Sana nga po ay mapili niyo itong kwento ko. At kahit pa hindi naman gaanong nakakatakot, aabangan ko po ito sa inyong channel. Ako nga po ulit si Abby. More power and God bless. At Miss Abby, happy birthday mula sa Sitio Pangil.